Aurelia, tawag sa akin ni Lander. Agad na wala sa telebisyon ang paningin ko at nagawi yun sa kanya. Nakita ko ang bihis na Lander na bumubungad ngayon sa pwesto ko. Kunot-noo ko siyang tinitigan. Ano naman ba ang trip nito ngayon? Simula kasi noong sinabi ko ang tungkol sa paghihiwalay namin, narito siya laging nangungulit, laging nagpapalamang, what is his point of doing these things? Magyayaya ka na naman bang lumabas? Dati-rati ay kaunting pansin lang niya sa akin ay magkanda-metay-metay na ako sa kilig. Isa ito sa mga pangarap ko na ngayon ay unti-unti nang natutupad, ngunit naroon sa akin ang lungkot sa bawat palaisipan, hindi ko na kayang maging masaya habang ginagawa niya ang mga ganitong bagay. Siguro ay totoong napagod na akong umasa sa mga bagay na kahit kailan alam kong hindi magkakatotoo. Iyong mga bagay na inaakto lang at pawang wala sa realidad, nabuhay ako sa pantasya na alam kong hindi kailanman mag-e-exist sa realidad na aking kinabibilangan. Lander, tama na yan, you don't need to do this. Tapos na ako sa dramahang ito. Di ba sabi ko naman sa'yo, hindi mo na ako kailangang pagtiyagaan? Nakita kong napatigil siya sa paglalakad papunta sa akin. I'm sorry Lander, ito na yung pagkakataong kinatatakutan ko, yung mapagod na mahalin ka. Ngayon kasi wala na lang akong ibang gusto kundi ang malayo sa'yo nang hindi ko na muling maramdaman ang sakit. Magbihis ka na. Napailing ako at hindi gumalaw sa pwesto ko. Imbes na sundin siya ay ibinalik ko na lang ang tingin sa screen ng TV. Aurelia, tawag niyang muli sa pangalan ko. Hinuli niya ang tingin ko at sinakop ang siko ko. Lander, tinanggal ko ang pagkakahawak niya sa siko ko. Hurt plaster in his face. Napangiti ako sa palaisipang nasasaktan siya sa inaakto ko. Naramdaman ko ang pagtutubig ng mga mata ko habang nakatingin sa kamay niyang mahigpit na nakahawak sa akin. Ano na naman bata? Bitawan mo ako, Lander, matapang kong saad at nagpumilit ko mawala sa hawak niya. Hindi ko kayang tumingin sa kanya kasi lalo ko lang kaiinisan ang sarili ko kapag ginawa ko yun. Ayoko nang muling lamambat sa kanya. Gusto ko kahit sa pagkakataong ito, maging matapang ako at matutunghayan siya. I'm fond of chasing, I'm tired of it. Sa buong love story namin, ako na lang palagi ang naghahabol, ako ang nasasaktan. Please. Ngayon ay ang magkabilang balikat ko na ang hawak niya. Pinilipit akong tumingin sa kanya. Iwinalis ko pa kaliwa ang tingin ko upang maiwasan ang mga titig niya. Kahit hindi ako nakatingin sa kanya ay ramdam ko ang pag-igting ng mga panga niya. Tinanggal ko ang pagkakayapos niya sa magkabilang balikat ko. Di ba ito yung gusto mo? Ano ngayon ang iniinarte mo? Inis ko dahil alam kong konting paglalamang pa niya ay mahuhulog na naman ako. Baka mamaya hindi ko na talaga kayang kumawala. Baka malunod na ako ng kusa, ayoko nun, baka kapag sumobra na ang pagmamahal ko sa kanya, baka hindi ko na kayang kumawala sa sakit na idudulot niya. Aurelia, hindi ko na siya pinatapos sa pagsasalita, kusang nagboluntaryo ang mga kamay ko upang mapatigil siya, iyon ay sa pamamagitan ng sampal, nanginginig ang mga kamay ko habang nararamdaman kong napapatikan ang mga iyon ng aking luha. Gusto mo ba talaga akong masaktan ng sobra? Bakit ganito? Bakit ka ganito? Sunod-sunod kong ginera ng suntok ang dibdib niya na hinahayaan lang din naman niya. Sinuntok-suntok ko siya hanggang sa mapagod ako. Napayuko ako habang mahina pa ring napapasuntok sa dibdib niya. Kasabay niyon ay ang pagtulo ng mga luha ko at ang paninikip pa lalo ng dibdib ko. Mahal na mahal kita, na halos ang pagmamahal na yon ay wala nang natira para sa sarili ko. Pagmamaktol ko habang nakatungo, naramdaman ko ang pagkagulat at paninigas niya sa kanyang pwesto. Noong nalaman kong buntis ako, hindi ako nag-alinlangan na buhayin ang bata dahil alam kong sayo ito. Kahit alam kong maaari itong ikakitil ng buhay ko, tinanggap ko, dahil Lander, ito na lang, itong bata na lang ang pinanghahawakan ko upang manatili ka sa piling ko. Wala na akong pakialam kung ano na namang isipin niya sa mga pinagsasabi ko. Maniwala man siya o hindi, gusto kong isampal sa kanya na hirap na ako, gusto kong malaman niya na napakahirap niyang mahalin, gusto kong ipaalam na hindi siya karapat-dapat mahalin. Akala ko, tumingala ako mula sa pwesto niya at agad nagtama ang aming mga mata, lalo akong naiiyak dahil nakikita ko kung paano mamuo ang luha sa mga mata nito, hindi ko alam kung parte pa rin ba ito ng acting niya o ano. Akala ko magiging masaya ako kapag nakuha na kita. Kapag naaga nakita kay Dorothy, akala ko ako ang panalo sa aming dalawa, akala ko ako yung sasaya kasi kasama kita.
Napapailing ako habang nilalabanan ang maalab niyang titig. Hindi pala, lahat ng iyon, salungat sa inakala ko. Dapat pala ay isinuko na lang kita, dapat ay hindi na kita minahal ng sobra. Alam mo ba yung pakiramdam na ginawa mo nang ang kontrabida ang sarili mo? Makuha lang ang taong mahal mo. Pero heto, ito pa rin ako walang pinagbago, nasasaktan pa rin, Lander. Hanggang kailan mo ako sasaktan ng ganito? Tinanggal ko ang pagkakapatong ng kamay niya sa akin, hindi naman siya nanlaban upang pigilan ako. Tumayo ako at napapangiting tumingin sa kanya. Lahat ng nagmamahal, nagpapakagaga, pero bobo lang ako bobo lang ako Lander, at hindi na ako kailanman magpapakagaga pa ulit sa'yo. Tandaan mo yan. Impit akong napahikbi habang naglalakad palayo sa pwesto niya. Ang mga paa ko ay nanlalambot pero pinipilit ko pa rin lumayo dahil kapag tumagal pa ako sa harap niya, baka mahalin ko na naman siya ng sobra-sobra. She ignores the consequences. Lagi kong sinasabi na hindi siya pwedeng magbuntis. The baby may survive but she may not, but all she's saying is, it's okay. Maraming nagmamahal sa anak ko kahit wala pa siya sa mundo. Napapitlag ako nang marinig ang sinabi ng doktor ni Aurelia. Hindi ko alam kung bakit nag-iinit ang paligid ng mata ko. Waring handa na ang mga luha mula sa loob niyo na damaloy. Matagal na kitang gustong makausap. Every time na may check-up siya, inaabangan kita. I want to please you to take care of her habang nagbubuntis siya. Hindi siya pwedeng masaktan emotionally. Mahina ang puso niya Mr. De La Merced, pero sa nakikita ko, sa mga araw na nagpupunta siya dito, kita ko ang lungkot sa mga mata niya. Inaalagaan mo ba ang iyong asawa, Mr.? Hindi ako nakapagsalita, nanatili akong nakatingin sa hawak kong papel, ang mga medical results ni Aurelia mula pa noong bata siya. She has heart failure. Her home was the hospital when she was a kid, lagi siyang sakit ng ulo ng magulang niya. Dahil sa araw-araw na pananatili niya sa hospital noon ay araw-araw rin siya sumubok tumakas. Aurelia is weak, pero pinakita niya sa mga tao na hindi. Pinakita niyang malakas siya kahit physically weak siya. Ayaw niyang kawan ng mga tao, ni minsan ay hindi ko siya nakitang umiyak. Halos nakita ko na rin ang paglaki niya dahil ako na ang naging personal doctor niya. Hindi siya yung taong sumusuko, wala sa bokabularyo niya ang bagay na yun. Napalukot ako sa papel na hawak ko. I can imagine Aurelia in her braveness. Yung Aurelia na laging inaaway si Dorothy. Yung Aurelia na lagi kong pinapagalitan dahil sa pagpapaiyak niya kay Dorothy. Yung Aurelia na laging napapainit ng ulo ko. Siya yung babaeng naghahabol pero hindi nagmamakaawa. Matapang siya kahit alam niyang siya yung mali. Napangiti ako nang maalala ang mga bangayan namin. Flashback, hoy, natigil kami ni Dorothy sa paglalakad dahil sa matinis na pagsigaw at pagtama ng isang bagay sa likuran ko. Nakita ko ang pagkahulog ng isang libro sa paanan ko. Siguro ay yung bagay na dumagan sa likuran ko. Wow, ang sweet nila, nakangising Aurelia ang samalubong sa amin ni Dorothy. Agad pumulupot ang kamay ko sa balikat ni Dorothy upang protektahan siya. Agad na natanggal ang malukong ngiti sa mukha ni Aurelia nang makalapit na sa amin. Padaan nga, sambit sa amin at inihiwalay kami ni Dorothy sa isa't isa. Natanggal ang akbay ko kay Dorothy. Tumigil ito sa gitna namin habang pinupulot ang libro na ibinato niya sa akin kanina. Agad akong napalapit kay Dorothy nang isampal ni Aurelia ang libro sa kanya. What the hell? Ano bang problema mo? Kinuha ko ang libro sa kanya at ako naman ang sumampal sa kanya gamit yun. Napaupo siya sa lakas ng pagkakasampal ko. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Touch everything but not Dorothy, I'll kill you. Tumingala siya sa amin at tumawa. Lalo siyang nakakapang-init ng ulo. Itinayo ko siya at muling tinulak upang mapaupo ulit. Hindi na siya muling tumingala pa. Nanatili na siyang nakatingin sa lupa na kinauupuan niya. Mamatay ka na, sambat ko bago namin siya nilisan doon. Kumirat ang puso ko habang inaalala yun. I once wish her to die. No, I wish her die for quite times. Is it possible for her to live after giving birth with our son? Nanginginig kong tanong sa doktor. Hindi nakaimik ang doktor. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mata niya. Sa tingin na yon, alam ko na ang sagot sa tanong ko. Napaigting ako ng panga at napasuntok sa mesang nasa harapan ko. Hindi, nanginginig kong tanong rito na hindi rin niya ulit tinugunan. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa habang binabagtas ko ang daanan palabas ng klinik,
para akong nahigupan ng lakas at hindi na alam kung saan pababawiin ang mga iyon. Mabigat kong isinarado ang pintuan ng kotse at malakas na pinagsusuntok ang manibela. Minsan lang akong makaramdam ng ganito kalalang pagkalugmok. This is so compared to what I've felt when I had to left Dorothy for Aurelia. I have loved Dorothy so much, but things go wrong. Nabuntis ko ang babaeng kinamumuhian ko noon pa man, pero ngayon, hindi ko alam kung bakit gusto kong maiyak sa sitwasyon. Gusto ko siyang makita at yakapin ng napakahigpit. Wala akong ibang nararamdaman ngayon kundi ang pagsisisi. I should have loved her. I should have protected her. Sigaw ko habang pinag-uumpog ang ulo sa manibela. Oh Aurelia, mahal kita, as I remember her saying those words. I felt heat flowed in my cheek, ngayon lang ako umiyak ng ganito. Nakakabakla ang pag-iyak, iyon ang paniniwala ko. Kaya noong nagkahiwalay kami ni Dorothy ay sinubukan kong maging malakas. Hindi ako pulos naglabas ng tubig sa mata. Ngunit hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko ngayon. Parang gusto ko na lang na ako na lang ang makaramdam sa lahat ng nabuong sakit kay Aurelia. Lahat-lahat, all the pain people caused, I have caused, lahat ng yun ay sana ako na lang ang makaramdam. Napakalangya ko para ipadama sa kanya ang araw-araw na sakit, para kamuhiin siya, para pabayaan siya at para hindi mapansin ang nararamdaman niya. Agad kong binuhay ang manibela at pinatakbo ng mabilis ang sasakyan. Gusto ko siyang yakapin. I miss her so much. Para akong nangungulila sa kanya ng ilang taon. Gusto kong bumawi. Gusto kong iparamdam na mahalaga siya. Yung mga bagay na kailanman hindi ko nagawang gawin sa kanya. Halos magkandadapa-dapa ako nang pasukin ko ang loob ng bahay. Agad siyang hinanap ng mata ko. Napapamura na lamang ako nang hindi ko siya mahagilap sa bawat sulok na pinupuntahan ko. Pagbukas ko ng pintuan ng kwarto, there she is. Kailangan mong umuwi bago ako manganak. Hernan, malay mo baka hindi mo na ako maabutang buhay. Rinig kong sambit niya. Nakatalikod siya sa akin, nakapasak ang cellphone sa tainga niya. Sa paraan ng pagtawag niya sa pangalan ng katawagan niya ay nabatid ko na kung sino ito, si Hernan. If I'll tell you that I have no longer time to live, uuwi ka, Hernan? Umuwi ka na kung gusto mo pa akong makita. Nanuot ang kirot sa puso ko sa sinabi niya. Napaigting ang mga pangako habang pinapanood ang pag-alog ng balikat niya. Lumapit ako sa kanya at ngayon ay mas malinaw na ang rinig ko sa hikbi niya. I didn't give. Agad kong pinulupot ang mga braso ko sa mambak niyang tiyan at hinalikan ng pisngi nito. Ramdam ko ang gulat niya. Ngunit wala na siyang nagawa nang humarap ako sa kanya at tinapunan siya ng malamyos na halik. Halik kung saan naglinaw sa akin kung bakit ko nararamdaman ang ganito ngayon sa kanya. The kiss confirmed my feelings towards her. I love you, I whispered as I kissed her again. The baby survived. Congratulations Mr. De La Merced, agad na bungad sa akin ng doktor. But Mrs. De La Merced is in critical condition, she's in coma. After her delivery she passed out. I have checked her medical records. Mahina pala ang puso niya, yung panganganak niya ngayon ay maaari niyang ikamatay. Mr. De La Merced, why did you let this to happen? Hindi siya dapat magbuntis, maaari niya yung hindi kayanin sa gitna ng delivery, maaari ring manganib pati ang baby. Pero Mrs. De La Merced is strong woman, tinapos niya ang panganganak resulta ng paglabas ng baby na malusog. Ngunit siya ngayon itong napahamak, we don't know if when she will awake. We don't know either if she'll be awake, saad ng doktor na ikinagimbal ko. Ilang minuto pa ay narinig ko ang sigawan at hagulgulan ng paligid. Nanatili akong nakatayo at hindi alam ang gagawin. Napapikit ako nang maramdaman ko ang nanunuot na sampal sa aking pisngi. Aurelia's mother hits me, big time and I know I deserve this. This is all your fault, sigaw nito sa akin. Hindi ako gumalaw at sumambat, nanatiling nakayuko ang mga kamay ko at nakayuko. Hindi ko na rin napansin ang pagkawala nila sa paligid ko, ang pagpasok nila sa kwarto kung nasaan ngayon ang asawa ko. Nakita ko ang nakahigang Aurelia mula sa nakaawang na pintuan ng kanyang kwarto. Tears began to flow, napakapit ako sa upuan sa tabi ko at pagkuwan ay pinagsusuntok ko yun. Kumawala ang sakit at kirot sa buong pagkatao ko habang dumadaloy ang katotohanan sa isipan ko. Aurelia. It must be unfair for our son but I felt down. Hindi ko kayang magsaya para sa kanya. Papatayin kita,
Iyon ang lagi kong sinasabi sa kanya noon. Lagi kong pinangarap na mawala na siya sa buhay ko. Na sana ay mamatay na lang siya, but right now? Lander, rinig kong tawag ng isang pamilyar na boses. Pagkatingala ko ay nakita ko si Dorothy sa harapan ko. Maaliwalas ang mukha nito at nakapustura ang matamis ng ngiti. Sa itsura at reaksyon na ibinibigay niya ngayon sa akin ay nag-init agad ang ulo ko. I don't know why I want to punch her because she's giving me that reaction, while I'm about to mourn because of Aurelia's situation. She might gone an hour for now or a day after tomorrow. We'll have a chance to be together for good. Lander, pwede na tayo. Saad nito na lalong nagpainit ng ulo ko. Agad kong hinawakan ang braso niya at pinisil yon gamit ang natitirang lakas ko. Narinig ko ang hiyaw niya ngunit namutawi ang inis ko. We're not going back together, and you have no right to talk about her getting a life for fuck's sake. She will survive. Sigaw ko sa kanya. Nakita kong nanggamates na ang mukha niya habang iniinda ang kirot ng pagkakahawak ko. I chuckled. Ngayon ay nasa harapan ko ang babaeng kinabaliwan ko ng ilang taon, babaeng umukupa ng mundo ko, babaeng dahilan ng pagkamuhi ko kay Aurelia. Lander, nasasaktan ako. Sambit niya. Binitawan ko siya at tinapunan ng nagbabagang tingin. Ngayon, ay nawala na ang ngiti sa mga labi niya. Natuto ka bang mahalin siya? Yes, and please get out of my sight before I could do something you want loved. Pagpuputol ko sa sasabihin niya. Natatawa ako dahil dati-rati para akong luko na nagkikiusap sa kanya na huwag siyang umalis sa tabi ko. Pero ngayon ay ito, nagagawa ko na siyang palayuin ng walang bigat ng loob. Nakita ko ang lungkot sa mga mata nito habang naiiling na lumapit sa akin, hinawakan niya ang pisngi ko at hinalikan ako ng mabilis sa lobby. This is what you're doing while Aurelia is about to face death. Lander, you such an asshole. Dude, agad kong naitulak si Dorothy nang marinig ang sinabi ni Hernan. Nakarating pala siya, ngunit huli na. Hindi, you really don't deserve the love Aurelia give to you. Noon pa man ay sana hindi ko na siya kinunsinti pa sa kabaliwan niya sa'yo. Naramdaman ko ang sampal sa bawat salita na ibinigkas niya. Mahal ko si Aurelia, elangya ka pala, Lander. Mahal mo sarili mo kamo, puro ka na lang Dorothy. Kinwelyuhan niya ako at akmang susuntukin ng puro nang dumating sina Maymay at inawat siya. Ophel and Zid grab Hernan away from me. Si Maymay at Dorothy naman ay nakapulupot sa magkabilang braso ko. Alam kong wala akong lakas kung bugbugin man ako ni Hernan ngayon, hindi ko kayang lumaban sa pagkakataong ito. Inubos ng buong sitwasyon ang lakas ko. Aurelia in her condition is making me weak. I need her now. Lahat sila ay kinamumuhian ako. Alam kong siya lang ngayon ang magpapakita sa akin ng halaga ko. You don't deserve Aurelia, you asshole. Ikaw ang nararapat na mamatay hindi siya. Bulyo pa rin ni Hernan habang inaawat na siya nina Ophel at Zid. Bro, calm down, asek sa kanya ni Zid. Alam ko kung bakit naging ganito si Hernan, in love siya kay Aurelia. Wala ka ng ibang idinulot kay Aurelie kundi sakit. Do you even took care of her when she's with you? Araw-araw, Dod, tumatawag siya sa akin, umiiyak, lagi niyang tinatanong kung anong kulang sa kanya, kung anong mali at kung ano ang mayroon kay Dorothy na wala siya. Mahal na mahal ka nung tao ang swerte-swerte mo dahil mahal na mahal ka niya, ang swerte mo para piliin ka niya imbes sa sarili niya, ang luko mo para gaguhin siya, lahat ng iyon ay totoo, napakaloko ko para maramdaman ko lang ang pagsisisi ngayong huli na. Napayuko ako at hindi mapigilan ang pagdaloy ng luha sa mata ko, I'm messed up. Aurelia, stay still, please, don't leave me, huwag ngayon, hindi ngayon na hindi ko na kaya na wala ka. You are my life, now, huwag ngayon, Aurelia, huwag ngayon na mahal na kita. Dada, sigaw ni Angelo nang makita ko, buhat siya ng ninang Maymay niya, masaya itong yamakap sa akin, agad ko naman siyang kinuha kay Maymay. Thank you, Maymay, ngumiti lamang siya at lumiko ang tingin sa gilid namin, napangiti ako habang sinundan ang tiningnan nito, my wife, Aurelia. Isang taon na si Uno, isang taon na ring tulog si Aurelia, hindi man lang niya naranasang ma-breastfeed ang anak niya, hindi man ito napanood lumaki ang sanggol niya, hinawakan ko ang kamay niya, mainit yun. Tibay niya no, nakakaya na niyang hindi ka makita, pagbibiro ni Maymay, ngumiti ako habang hinahaplos ang kamay ni Aurelia, at buhat-buhat ang anak namin,
Naramdaman ko ang pag-abot ni Angelo sa kamay ng kanyang ina na hawak ko. Umupo ako sa may upuan sa harapan ko upang maabot ni Angelo ang kamay ng kanyang ina. Nang mahawakan na nito yun ng tuluyan ay tumingala siya sa akin at tumawa. Mama, sigaw nito na hindi nautol, hindi mo ari ang sayang nararamdaman ko habang pinapanood ang paghaplos nito sa kamay ng ina. She probably the happiest if she'll see how her son loves her so much. I adore you for not forgetting to remind how precious his mom is. Lander, thank you. Salamat dahil hindi mo hinayaang hindi niya kilalanin ng ina dahil lang sa sitwasyon niya, Maymay said. Tinanguan ko lamang siya habang pinagpatuloy ang panunood ko sa paglalaro ng anak ko sa kamay ng kanyang ina. 1 taon na, kaya mo pa ba siyang hintayin, Lander? Natigil ako sa panunood kay Angelo at nabaling ang tingin ko kay Maymay ang atensyon ko. Napangiti ako ng mapait at umiling. She waited for me more than a decade, wala pa to sa isinakripisyo niya. Nakita ko ang paglabas ng malaking ngiti ni Maymay nang marinig ang sinabi ko. Paano kung paggising niya, ayaw na niya, she's hurt, nawalan siya ng ulirat na isinusuko ka na. Maghihintay ako, hihintayin ko siya, mahinang sagot ko habang nakatingin sa tulog na si Aurelia. Napangiti ako habang tinititigan ng maamo nitong mukha, kaya madaming naaadik dahil sa kanya nawawalan sila ng direksyon sa buhay dahil sa pambabasted niya. She's so pretty, maganda ang balat niya, fair ang kulay, cute ang height niya. Yung babaeng ang sarap ipitin at yakapin ng mahigpit dahil ang petit, hindi siya payat na payat, sakto lang, kaya siguro hindi ko nahalata na may iniinda pala siya. Naramdaman ko ang kamay ni Maymay sa kaliwang balikat ko. Angelo on the other hand seems so curious sa mga pinag-uusapan namin ng ninang niya. Inayos ko ang buhok nito dahilan upang tingalay niya ako. Nginitian ko siya at magana naman siyang tumawa. Do you want a hug, Mama? Angelo? Isang ask na agad naman niyang tinanguan ng mabilis. Napangiti ako ng damante siya agad sa bed na kinahihigaan ni Aurelia, at agad siyang yumapos at kumuha ng mahigpit na yakap dito. Ask her to wake up already because you already misses her so bad. Sambit ko sa anak ko. Pilit kong pinipigilan ang mga luhang nagbabadya sa mga mata ko. Sabi nila, walang kasiguraduhan kung gigising siya. The doctor said, she's not fighting anymore. Hindi na siya lumalaban at yun ang isa sa nagpapahina ng loob ko. Kung wala lang si Angelo ay baka naisipan ko na siyang unahan marating ang kamatayan. I can't let her go. Aalis na ako. Bye baby boy. Pagpapalam ni Maymay na agad ko din namang tinanguan. Pinanood ko lamang kung paano magsara ang pinto na nilabasan niya. Mama, masayang masaya si Angelo habang hanggang ngayon ay nakapulupot pa rin ang maliit niyang braso sa katawan ni Angelo. Hinaplos ko ang mukha ng asawa ko kasabay ng pagtulo ng luha ko. Lahat sila, isinusuko ka na. They say that it's better for you to rest already. Dahil alam nila na yun yung gusto mo. Sumusuko ka na ba talaga, Aurelia? Pakiusap, lumaban ka. Your son is waiting for you. Huwag namang ganito, Aurelia. Alam kong hirap na hirap ka. Pero please lang, lumaban ka pa. Di ba matapang ka? Kahit para sa anak mo, lumaban ka, Aurelia. Nakita ko ang pagtitig sa akin ni Angelo. Matapos kong sabihin ang mga yon, napangiti ako at hinalikan siya sa noo. You should wake up, wife. You should see how handsome your son is. Kamukha mo ang anak mo, namana niya ang mga mata at ilong mo. Kulay lang yata ang namana niya sa akin, ngayon ay para naman akong gago na natatawa sa mga pinagsasabi. Kung nakakapagsalita lang ng tuwid si Angelo ay alam kong tinawag na niya akong baliw. Call me gay pero wala Kapag ganito ang sitwasyon, mawawala talaga ang pagka-masculine ko, yung tipo ng pagkakataon na araw-araw nakikita mo ang taong mahal mo, nahahawakan, nasasabi ang mga gusto pero heto, wala kang magawa kundi hintayin kung kailan siya makikinig sa mga hiling mo, kung kailan siya sisigat sa mga tanong mo, at kung kailan mo siya tititigan na kanya ring nilalabanan. It hurt to see your loved ones about to face death, yung buhay niya na walang kasiguraduhan. Labis kong pinagsisihan kung bakit ngayon lang ako namulat sa aking nararamdaman, hindi ko man lang siya nayakap at nahalikan ng punong-puno ng pagmamahal. Dada, sigaw ni Angelo, sa gulat ko ay muntik pa akong mawala ng balanse sa pagkakaupo, pagtingin ko kay Angelo ay itinutulong niya ang kamay ng kanyang ina na mahinang nagpipilantik at gumagalaw, sa gulat ko mula sa nakikita ko,
ay hindi ko alam kung sisiga ako o may iyak ng pagtingin ko sa mukha niya. Ay nakamulat na ang mga mata niya, nang inig ang labi ko kasabay ng pagpatak ng luha ko. Ngayon lang sa isang taon kong muling makikita ang mga magagandang mata niya. Aurelia, o Tal kung tawag sa kanya. Aurelia, bumungad sa akin ang maluhaluhang mata ng isang lalaki kalong ang maliit na gwapong-gwapong bata. Ramdam ko ang bigat at sakit ng aking katawan, para akong nabugbog. Kumakalam ang aking tiyan na parang ilang taon nang hindi nagkakalaman. Mama, rinig kong matinis na tinig ng bata sa harapan ko. Nakuha ulit ng mga ito ang tensyon ko. Lander, mahina kong sambit sa pangalan niya. Kasabay ng pagbigkas ko niyon ay ang marahang pagtulo ng luha niya. Hindi ko alam kung bakit, kahit hirap akong makagalaw ay nakuha kong iangat ang kamay ko papunta sa batang lalaki na nasa harap ko. Tinulungan ako ni Lander upang madaling maabot ang bata. Big smile plaster on his face habang lumalapit ito sa akin. Oh God, what happened? You're right, Aurelia, this is your son, sambit ni Lander na lalong nagpasindi ng nararamdaman kong tuwa. Wala pa man akong tinatanong ay sinagot na nito, and for every answer to all unquestioned, this is my favorite. You asleep for a year, muli ay saad ni Lander, lahat ng katanungan hindi ko pa naisa sa tinig ay nasa sagot na niya. Mama, my baby scream, para akong nasabuyan ng enerhiya at nabalot ng saya ang aking puso't diwa. Son, my baby, Angelo, pagkasambit ko niyon ay naramdaman ko ang mainit na likido na kusang tumulo sa mata ko. Nakita ko ang namuong ngiti sa mukha ni Lander nang damante sa akin ang anak ko. Mama, muli ay masaya nitong isinatinig, ang ideyang natulog ako ng isang taon ay hindi na naging importanteng bagay sa akin, sa ngayon, ay ang masiglang bata na nasa harap ko ang namutawi sa mundo ko. God, how come I don't even get a chance to saw him, grow into this handsome boy? Ang gwapo-gwapo ng anak ko. Nanginginig kong itong binalot sa mga bisig ko, hindi ininda kung hanggang saan ang kirot na nararamdaman ko. Kinukuha ng tuwa ang lahat ng kirot na bumabalat ngayon sa katawan ko, ang hapdi ng pang-upo at likuran ko. Lahat yun ay hindi na naging importante sa akin, ang imaheng yakap ko at hawak ko ang batang iniluwal ko, dugot pawis kong binuo at inalagaan ng 9 na buwan, ang pinaghirapan kong ilabas mula sa sinapupunan, ang bunga ng pagmamahal at pagpapakalo ko kay Lander. God, this is so good to be true. Mula sa pagkakayakap ko sa anak ko ay siya ring pagkulong sa amin ni Lander sa kanyang matikas na braso, naramdaman ko ang pagtaas-baba ng kanyang balikat na ngayon ay siyang nakaharap sa akin. Hindi ko makita ang mukha niya ngunit alam kong basang-basa na yun ng luha, bagay na hindi ko papulos nakikita mula sa kanya sa halos dekada na naming magkakilala, yung noong panahong nangungulila pa ako sa pagmamahal at pagpapahalaga niya, akala ko hindi ko na ito mararanasan pa. Hindi ko alam kung bakit pa ako binuhay ni Tadhana, pero kung ano man ang rason na yun, alam kong isa roon si Angelo. I deserve to be with him, I deserve to be a mother. Masaya akong makita siyang muli, ramdam ko ang pangungulila ng sarili ko sa kanya. Isang taon, sa isang taon na yon, marahil ay marami nang nangyari, marami nang nagbago, maaaring sila pa rin ni Dorothy, alam kong yun ang bagay kahit dekada ang lumipas ay hindi magbabago. How's my baby boy, are you doing good? Tumango si Angelo at tumawa, halata sa mukha nito ang saya habang hindi na iaalis ang tingin sa kabuuan ko. Did you miss mama, baby? Ngayon ay kalong na siyang muli ng kanyang ama. Malamyos kong hinawakan ang mukha ng anak ko. He did so much. Sa pagkakataong yun ay nakuha niya ang atensyon ko. Ngayon lang mula sa kanina ko siya natitigan. Walang nagbago sa feature niya. Gwapo pa rin naman siya pero parang napapabayaan niya ang paglilinis sa mukha niya. Hindi siya madumi, pero yung mga tubong balbas niya ay kamakaway na. Nangunot ang mga noo niya nang maramdaman ang bumibigat kong titig. Yumuko siya at umaktong nilalaro ang anak niyang kalong niya. Napailing ako, kailan pa siya nailang sa akin? Ilang araw ka nang hindi nagse-shave, napakamot ito sa batok at naiilang na napapatapon ng tingin sa akin. Don't tell me, dito ka na rin tumira, muli kong tanong sa kanya. Nasaan sina mama? Sila dapat yung nagbabantay sa akin. Am I not allowed? And dinamay mo pa si Angelo. He's supposed to be with his playmates. Nalukot agad ang mukha niya dahil sa itinuran ko. He's supposed to be with his mother.
Sagot nito na muli ay nagpatahimik na naman sa akin ng ilang saglit, lumipad ang kamay niya sa mukha ko at marahang hinaplos ito. I miss you, wala sa usapan niyang isiningit, akala ko naman sasampalin niya ako, dinamdam lang ang kinis ng mukha ko. Natulog lang ako, hindi naman ako nawala, nakikita mo pa rin naman ako, araw-araw, di ba? Iba pa rin yung nakikita-kita, mata sa mata, hindi ko mapigilan ang mapangiti. Thank you for waking up, halos bulong niya, nakita ko ang muling pagkislap ng mata niya na nagbabadya na naman ng luha. Iyakin ka na? Natatawa kong saad, napapailing siya habang pinipigilan ang pagtulo ng luha. God, Aurelia, I miss you so much. Asep niya at muli akong hinapit at kinayag ng yakap, nakulong sa gitna namin si Angelo na parang nakikiliti dahil humahagikik ng humahagikik, naramdaman ko ang pagdantay ng labi niya sa noo ko. I love you, thank you for waking thank you for staying alive. I love you, thank you for waking up, thank you for staying alive, thank you for this kind of comeback, thank you. Hindi ko mapigil ang mapangiti habang inaalala ang paraan niya upang masabi ang mga katagang yon, bagay na akala ko magpapasaya ng lubos sa akin, ito na yung pagkakataong inaasam-asam ko, ang mahalin ako ng taong mahal ko, pero kahit anong pangangaral ko sa sarili ko, hindi ko pa rin kayang magsaya, bakit? Pwede ka na raw lumabas, saad nito na nagsisimula ng mag-ayos ng mga gamit. Pinakuha ko na muna kina mama si Angelo upang makapagpahinga at makaligo naman yung bata. Ilang linggo na rin mula nang magising ako at unti-unti na rin akong nakaka-recover. Hindi pa nga lang nakakalakad dahil para akong binugbog ng 10 katao sa sakit ng katawan ko. Resulta siguro yun ng pagkakahilata ko ng higit 1 taon. Mula nang magising ako ay halos hindi na maiuwi si Angelo. Kailangan pang bigyan ng laruan upang makinig. Kahit maayos ang kwarto ko dahil private hospital naman ito, ay ayoko kung maaaring makalanghap ang bata ng kung ano-anong amoy ng gamot, napakabata pa nito para ma-expose sa ganitong lugar. Ayokong matulad siya sa akin na mula pagkapanganak ay hospital na ang naging tahanan ko. Na-trauma ako at ayaw kong maramdaman ng anak ko ang naramdaman ko. Thank you. Saad ko kay Lander na abala sa pag-aayos ng gamit. Lumapit siya sa akin at iniwan ang ginagawa, hinawakan niya ako sa kamay at hinalikan ang likod ng palad ko. Kinikilig ako, oo, pero hindi ko kayang magsaya habang pinapanood siyang lambingin ako. Hindi ko alam kung bakit hindi ko kayang paniwalaan lahat ng pinapakita at sinasabi niya. Alam kong mahal ko siya, mahal na mahal pa rin, pero hindi ko na kayang ibigay ang buong mundo ko sa kanya. Hindi ko na kayang buksan ang pintuan ko, nadidismaya ako sa sarili ko nang dahil dito. Lahat ng sakripisyo at iyak ni Lander noong nakoma ako, ang mga pagsisisi, iyong bagay na lahat sila isinuko na ako at siya na lang ang natira. Lahat iyon ay ikwento sa akin ni na Maymay, lahat iyon ay alam ko. Gusto kong maging masaya dahil kahit nasaktan niya ako, bumawi siya, pero kahit anong gawin ko, hindi ko na maibalik ang dating tiwala ko sa kanya. Ganito pala talaga kapag sobrang nasaktan ka, kapag napagod ka, kahit mahal mo pa, hindi mo na kaya. Lander, agad na nangunot ang noo niya at naidpi na ang pag-aalala sa mukha niya. Agad lumipad ang kamay niya sa mukha ko at hinaplos ito. Lander, anong gagawin ko? Ngayon ay nag-uunahan ng tumulo ang mga luha ko. Bakit? Bakit anong masakit sa'yo? May masakit ba? Aurelia, may masakit ba? Puno ng pag-aalala niyang tinig. Umiling ako at niyakap siya, naramdaman ko ang gulat at paninigas niya ngunit naka-recover rin naman agad, nilabanan niya ang yakap ko at hinalikan ako sa ulo. Sorry, kasi hindi ko maibigay ang buong tiwala ko sa'yo, unti-unting lumuwang ang pagkakahawak niya sa akin hanggang sa nakalas na ng tuluyan ang yakapan namin, sorrow plaster on his face. As long as you can give me a chance, I'll wait. Ramdam ko ang lungkot sa tinig niya na pilit niyang pinapasaya. You waited me for so long, I should wait you even if it takes forever. Right now, Aurelia, I'm going to deal with chasing, I'm gonna chase you kahit magtago ka. Hihintayin kita, wife, hihintayin kita. Natatandaan mo ba kung paano mo ako nakuha? Dinaan mo sa dahas, ang dami mong nasagasahan, ganoon rin ako ngayon sa'yo. Kahit sino, kahit ano, walang makakapigil sa pag-abot ko muli sa kamay mo. I love you and I will always love you. Aurelia,
saad niya na lalong nagpahagulgol sa akin. Muli niya akong niyakap ng mahigpit, batid kong totoo lahat ng mga sinabi niya. Alam kong ako na at hindi na si Dorothy pero hindi ko talaga kayang tanggapin yun, hindi ko pa siya kayang tanggapin. Mahal kita, mahal na mahal pa rin, bulong ko sa gitna ng paghagulgol ko. Naramdaman ko ang marahang pagtango at pagngiti niya kahit hindi ko siya nakikita. Iyan ang panghahawakan ko. You said to me before na kahit anong mangyari, lagi kong tatandaan na mahal mo pa rin ako. Mahal pa rin nga kita, di ba? Pero wala na yung tiwala. Masisisi mo ba ako? Dapat nga kahit mahal pa rin kita. Suko na swerte mo pa dahil binibigyan pa rin kita ng chance kahit ayaw ko na. Lumuwang ang yakap niya ngunit ilang sandali siyang natigilan, at bumalik muli sa higpit ang yakap niya. Basta, don't dare to take back my chance, bubuntisan ulit kita. Hindi na ako pwedeng mabuntis, mamamatay na ako panigurado kapag nangyari yun. Maloko kong sagot pero hindi niya yata yun magugustuhan. May mas hihigpit pa pala sa yakap niya. Hinapit niya ako at hinigpitan muli ang pagkakayakap. Will use protection then, how can he say those things? Ilang taon na ba itong tigang at hindi nakakatikim, mula pa yata nang mapang-asawa niya ako at nang umalis na si Dorothy ng Pilipinas, ng mga panahon siguro na hindi na sila nagkikita ni Dorothy. Bakit ba ganito ang mga naiisip ko? Pero baka naman sinubukan niya noong comatose ako. Naku, kita ko madaming magagandang nurse dyan sa tabi-tabi, lalaki siya at may pangangailangan, gwapo at matipuno. Posible namang 0 points pa rin siya sa mga pagkakataong yun. When did the last time you had bedsin and with whom? Walang arte at ilang kong tanong. Bakit, open-minded na kami? For 25 years old, hindi na dapat ako pay no senti, tsaka nanganak na nga ako, di ba? Natawa ako nang mamula ang pisngi niya at alam kong nakaramdam siya ng hiya, parang siya pa ang mas babae sa amin ngayon. Ano nga, pangungulit ko sa kanya upang sagutin ang tanong ko, napangiti ako nang mahuli ang marahang pagkagat niya ng lobby, at pagkamot ng ulo bago ako tingnan, sinaman niya ako ng tingin nang makita ang maloko kong ngiti. When did I got you pregnant? Pumikit siya saglit ngunit pagmulat niya ay siya naman itong naghanda ng malukong ngiti. You're my last wife, Hernan. Maagap akong tumakbo papunta sa kanya at binigyan ng mahigpit na yakap. How are you? Tanong niya agad habang hinahaplos ang buhok ko pababa. His gestures, na-miss ko talaga tong lalaking to. I'm fine na, I miss you, asak ko sa kanya na kanya namang ikinatuwa. Feel na feel kasi ang pagiging opa, at halos hindi na makauwi dito sa Pilipinas. Sabi ko, umuwi ka bago ako manganak, hindi yung nag-agaw buhay na ako't lahat-lahat sa kakapadumating, bugaw ko sa kanya, umiling siya at humalakhak. Kamusta na pala kayo ni Dorothy? Kasal na kayo? Agad nag-iba ang timpla ng mukha niya dahil sa narinig. Hindi natuloy ang kasal, napakunot noo ako sa sinabi niya. Rinig ko ang sunod-sunod niya paghinga at ang pagbunot ng malalim na hininga. Anong nangyari? Ngumiti siya at napapailing. Marriage is not a business. Maikli ngunit malaman niyang sambit, tumango ako. She tried to have Lander back, tumango ako dahil naikwento na rin yan sa akin ni Maymay. Alam ko, akala ko kinain ka na ng business, hindi pa din pala, pagbabalik ko sa topic. I'm business-related person yet as I said, marriage is not a business. Aurelia, I don't want to involve my personal life in anything about business. I don't want to build family that is already ruined. I know, fixed marriage can't be a success when in the beginning it's already a failure. Nataman ako ng very slight doon dahil alam ng lahat kung paano ang naging marriage life ko, pilit at magulo. May mga taong involved, may mga taong nasaktan at may mga taong natapakan. Yes, tama naman siya. Marriage is not a business that can just compensate because it's needed. It isn't a joke that can be fun of. Marriage is about to build your own unit of society and it is the family. And family is not a family when there's no love involved in that small built-in community. But failure is still the best teacher in every downfall. Hernan, malay nyo, di ba, mag-work kayo? Nahihiya ako dahil ako mismo hindi maayos ng husto ang relasyon namin ng asawa ko, kahit ngayong alam ko na mahal na niya ako. No, I don't want my kids to grow up knowing their father and mother does not love each other. Aurelia,
Try to give him a chance. I know you still love him and I saw how persevere he is to catch your trust again. Believe it or not, binugbog ko siya noong nakoma ka. Sinisi siya ng lahat, pero hindi siya lumayo upang protektahan ang sarili. He stays by your side kahit pilit na siyang sinisira sa harapan niya. Habang sumusuko ang lahat sa'yo, siya yung nandyan, pinaglalaban ka. Marriage is a lifetime commitment, Aurelia. There is such things that can't resolve as long as you are together. Nakangiti pa nitong pangangaral, napangiti ako, lahat sila. Tinutulak ako kay Lander, taliwas sa inaakala ko. Akala ko ay tulad ko, napagod na rin sila sa naging relasyon namin ni Lander. Siguro nga ay ibang Lander ang nakita nila sa taong nagdaan. Hindi ko man nakita at tanging kwento lamang nila ang narinig ko ay alam kong ibang-iba nga siya sa nakilala kong Lander. Maaari siya na ngayon ang Lander na pinapangarap ko, ang Lander na hinahangad ko. Sana ay muli kong maibalik ang dati kong paghangad sa kanya. Sana ay kaya ko pa siyang mahalin ng buong buo higit sa lahat, gaya ng sinabi ni Ernan. Ayoko ring lumaki ang anak namin na alam at kita ang malayong damdamin namin ng kanyang ama sa isa't isa. I dream of perfect family. At iyon ang susubukan kong ibigay sa anak ko at maging sa asawa ko. Bro, natigilan kami ni Ernan sa pakikiramdaman nang marinig ang boses ni Lander mula sa likuran. Agad kaming napalingon sa gawin nito. Lander achieved to run fast towards our direction. He then patted Ernan's shoulder, nagsuntukan sa likod at naghampasan sila. Natawa na lamang ako. They are brutally sweet to each other. Si Ernan ang pinakamalapit kay Lander sa barkada. Sinapok ni Ernan si Lander sa ulo, gayon din si Lander. Ang brutal talaga ng dalawang ito. Hindi na lang maghalikan. I told her that she had to file separation agreement as soon as possible. Pagbibiro ni Ernan, agad na wala ang saya sa mukha ng kaibigan at pinakatitigan ito ng napakamatalim na tingin. Hindi ko naman mapigil ang mapangiti roon. Alam kong may gusto ka sa asawa ko bro, pero huwag namang ganito. Kung kanina lang ay brutally sweet and peg nila ngayon ay mukhang wala na yung sweetness. Lander's reaction screams demonic intention. Parang gustong ilublob ang kaibigan sa nagbabagang apoy. I can help but to laugh. And you listen to him naman. Bahid sa mukha niya ang inis. Ang cute. She did. Tumawag na nga sa abogado niya Pang-aasar pa ni Ernan rito. He did achieve the goal. Inis na nga yata si Lander dahil hindi na maitimpla ang pagmumukha niya. Ang sama ng tingin nito sa aming dalawa ni Ernan. Kita ko ang frustration, pagsusumamo at pagsisisi. So, sincere nga kaya talaga siya. Aurelia, inis nitong sigaw sa pangalan ko. Hinawakan niya ang kamay ko at hinaplos yun. Akala ko at makakaramdam ako ng galit sa paghawak niya. Ngunit kahit kititing ay wala akong naramdaman kundi ang pagsusumamo, ang galit niya ay napalitan ng sari-saring emosyon na hindi ko kayang basahin. Binigyan mo ako ng chance, di ba? How dare you to take it back? Bubuntisan talaga ulit kita. Narinig ko ang mahinang pagputok ng tawa ni Ernan sa tabi kaya sinaman ko siya ng tingin. Napapailing ako habang nakatingin sa frustrated na mukha ng asawa ko. Mapang-asar ka, Ernan, maiyak-iyak na yata tong si Lander dahil sa kabulastugan mo. Huwag kang ang nagpapaniwala dyan kay Ernan. When I said it, it's no turning back. So don't worry, I won't take your chance back. I'm good with the idea of you chasing me. Danasin mo rin yung dinanas ko mula sa'yo. Lander, earn my trust again, husband. Si Angelo, tanong ko kay Lander nang bumalik siya sa kwarto na hindi kasama ang anak namin. Pinatulog ko na, makikita ang pagod sa mukha niya habang papikit mata na siyang umupo sa kama. Gusto kong hoiin ang magulong buhok niya at panasan ang nagkalat na pawis sa mukha niya ngunit pinigil ko ang sarili. Pinaghandaan nga yata niya ang paggising ko at pagbabalik sa bahay na ito. May sariling kwarto si Angelo, hiwalay sa kwarto naming dalawa. Sa isang linggong pananatili ko na ditong muli ay nakaka-adjust naman na ako sa lahat. Kung dati ay ako ang dapat mag-alaga at mangunawa sa kanya ay kabaliktaran na sa ngayon. Siya na itong maagang gumigising upang ipagluto kami ng anak namin. Siya nag-aaruga sa amin, siya ang halos magpaligo, magpakain at nag-aalaga sa anak namin. Kung tutuusin ay para akong donya sa bahay na ito, ginagawa niya akong prinsesa, which is gustong gusto ko rin naman. This is my dream, noon pa man ay pangarap ko na ito.
And I'm stupid kung hindi ko pa susulitin ang pagkakataong ganito. Alam kong kaunti na lang, makukuha na muli niya ako ng buong buo, o baka nga kanya na muli ako, baka sinasabi ko lang na hindi ko pa kaya ngunit sa totoo ay hulog na naman talaga ako. Minahal ko siya noon kahit walang kasiguraduhan, ano pa ngayon na marami na akong pinanghahawakan. Pero nahihiya akong ipakita na lahat ng ginagawa niya ay naa-appreciate ko, alam kong masasaya siya at may inspire. Kung sakaling sabihin kong masaya ako sa lahat ng nakikita kong effort niya na lahat yon, ay na-appreciate ko at nakakapagpapataba ng aking puso. May swimming lesson bukas si Angelo, Aurelia, humilata siya sa kama, sa may paanan ko. Natawa ako dahil muntik pa niyang maingudngod ang mukha sa paa ko, dahil sa nakapikit na siya at hindi yun nakita. Ako na mismo ang nag-adjust, mula sa pagkakaunat ng paa ko ay agad kong niyakap ang mga tuhod ko upang mailayo ito sa mukha niya. Hindi ko na napigilan ang sarili at hinaplos ang mukha nito. Nakita ko ang pagkunot ng noo niya ngunit naglabas rin ng ngiti ang kanyang labi. Alam mong hindi ako marunong lumangoy, kayo na lang, damilat siya kaya agad kong nabawi ang tingin at hawak sa mukha niya. I'll teach you then, you should go with US, let's bond together, Aurelia. Natawa ako dahil naalala ko noong birthday niya nung high school pa lang kami, nagpa-pool party siya. Nung mga panahong galit pa siya sa mundo at sa akin, alam ng lahat na hindi ako marunong lumangoy at allergic ako sa mga swimming area. That time, I attended that party kasi birthday niya yun. Hanggang sausaw lang dapat ako ng paa sa tubig. Ang kaso lang tinulak niya ako. I got drowned. It's funny right? The last time I remember, you tried to drown me. Kung noon ay nanunuot ang sakit kapag naaalala ko yun, ngayon ay natatawa na lamang ako. Nakita ko ang pagbaba ng mood niya. I am sorry, it's okay, Lander, bakit nga ba sobra na lang ang galit mo sa akin noon? Seryoso kong tanong, ang mga paggalaw ng daliri niya ay alam kong Nathan's siya, mahirap bang sagutin ang tanong na yun? Dahil kay Dorothy, do I her life that much? Napatingin siya sa akin, nabuo ang iba-ibang emosyon sa kanyang mga mata. Lander de la Merced, you're so cute when you are tense. Hindi ko akalaing makikita ko rin pala ang ganitong reaksyon mula sa kanya na ako ang dahilan. This is just my dream, a dream that I know it's hard to aim, but right now, nakikita ko, nararamdaman ko at alam kong nakamit ko na ang pangarap na yon. Aurelia na naman, humalakhak ako at tinapak ang ulo niya, maging ang mga ito ay nagagawa ko na rin sa kanya na muli noon ay mga pangarap ko lamang. Tumango ako at inayos ang unan upang makahigi siya ng maayos. Nahihiya akong magpakita ng concern sa kanya ngunit hindi ko ito kayang pigilan. Lander is so guwapo to resist. Habang inaayos ko ang ulo niya sa unan ay ginagap niya ang isang kamay ko na nakahawak roon. Nakapikit siya pero pinanood ko ang mukha niya na naglabas ng malaki at totoong ngiti. Hinalikan niya ang likod ng palad ko na hawak niya sa kanaglaroang malukong ngiti sa labi niya kasabay ng pagmulat niya. Thank you, husky niyang bulong habang nakatitig sa akin. I smile. Thank you for giving me a chance. Ang aking mga kasalanan ay hindi mapapatawad ngunit ikaw ang pumili. To still stay by my side, I think I am the luckiest man in the world that I have you. Why, Aurelia, hanggang ngayon napapatanong pa rin ako kung anong nagawa ko para mapasa akin ka. Ang swerte-swerte ko dahil nahanap ni Tadhana ang daan natin papunta sa isa't isa. Ang swerte ko dahil kahit luko ako, sa akin pa rin ang punta mo. Aurelia, nahihiya na ako sa'yo. Gusto kong lumayo dahil pakiramdam ko hindi mo ako deserve pero paano naman ako, Aurelia? Ikaw na ngayon ang buhay ko. Kayo ni Angelo, kahit pa siguro umulan ng Dorothy sa mundo. Alam ko na ngayon ang totoong mundo ko. Ikaw ang mundo ko. At nagpapasalamat ako dahil sa pagkawala ko ng landas. Nahanap ko pa rin ang totoong daan papunta sa'yo. Thank you. I love you so much, baby. Walang pagsidla ng saya na nararamdaman ko dahil sa inilathala niya. Bagay na pilit kong kinalkal sa loob-loob ko nitong mga nakaraang araw. Ngayon ay nagawa niya itong buksan at muling iparamdam sa akin at alam ko paggising ko, isa lamang ang mabubuhay sa pagkatao ko, yung taos-pusong muling pagtanggap ko sa lalaking minamahal ko. Sana ay ito na ang huli, sana ay wala nang mangyari. Sana ay wala ng dahilan upang siya'y hindi manatili, ang daming sana, mga bagay na alam kong hindi madali at malayo sa katotohanan, alam kong umpisa pa lamang ito.
Angelo, be careful, don't go sa malalim na part, asek ko sa anak ko nang medyo nakakalayo na sila ng ama niya sa pwesto ko, hanggang tuhod lamang ang lalim ng pwestong naroon ako. Ngunit halos manginig na ako sa desisyong iaapak ang paa ko doon at isawsaw. Mama, you should swim too, the water is cold, it's so nice. For a 1-year-old boy, ang daldal na niya, ang galing na niyang magsalita, ang sabi ni Lander, nagsimula daw yun noong magising ako. Tahimik at hindi daw ito pala salita noon. Napangiti ako habang pinapanood ang paglalaro nilang mag-ama sa tubig. Kumapit ang maliit na si Angelo sa malapad na likod ng kanyang ama at sumakay ito sa balikat niya. Lander gave me a one true and big smile. I smiled back and waved to them. Napahinga ako ng malalim habang nakatanaw lamang sa kanila. Dati, si Lander lamang ang tinatanaw ko ng ganito mula sa malayo. Ngayon ay kasama na niya ang anak namin. Angelo seems to be the happiest as he enjoys playing with his dad. Watching my husband and son like this is like I won a lotto jackpot. I got the biggest prize in my entire life and that is them. Hindi ko akalaing mararanasan ko pa ang mga bagay na ito. Mama, sigaw muli sa akin ng anak ko. Namumula na ang maputi at matingkad niyang mukha, gayon din ang kanyang ama. Dad, I have something to tell you. Diretso nitong saad daw maririnig mo pa rin sa bawat word na binibigkas niya ang pagiging bulol niya. Bumaba siya sa balikat ng kanyang ama at nagpasikat lumangoy patungo sa direksyon ko, nag-aalala man dahil ang bata-bata pa nito ay nai-expose na sa ganitong bagay. Ay nakaka-proud pa rin naman, he's just only 1 year old, dapat ay nasa bahay lamang ito. Umiiyak at naghahanap ng gatas. No doubt, Lander fed my son with love. He teaches Angelo to be a strong and independent man. Someday, Angelo will surely be a good and strong man. Pinalaki niya ng maayos at matapang ang bata. At one blink, they are already in front of me. Tumawa pa sila nang makita ang pagkagulat ko dahil sa pagbungad nila sa harapan ko. Angelo approached me at binigyan niya ako ng mahigpit na yakap, pagkatapos nabasa ako dahil yakap niya. Pero it's okay. Okay na okay. I have no problem with it because the hug gives me chill and pure happiness. Wala akong pakialam kung mabasa ako o malamigan, ang yakap ng anak ko ang higit na mahalaga at nakakapagpasaya sa akin sa pagkakataong ito. You should swim too, Mama, muling singhal sa akin ng anak ko. Natatawa pa ako dahil hirap na hirap niyang bigkasin ang swim. Hindi nga marunong lumangoy ang mama. Anak, I already said that thing many times now. But I want to swim with her, Dada. Natawa ako dahil sa pabulol-bulol niyang saad. Niyakap ko ang tuwalya sa maliit niyang katawan at binalot ito sa kanya. Lander is staying in front of us. Nakahawak ang isa niyang kamay sa batayang semento na kinalulugaran ko. Bumubunyag ang kanyang matikas na pangangatawan. Do you want Mama to get drowned, anak? She doesn't know how to swim, pilit sa kanya ni Lander. Lalo itong napapalapit sa akin dahil tinutulungan niya akong magpunas ng buhok ng anak namin. Alam kong hindi niya alintana ang pagkakahawak sa kamay ko. Alam kong ako lamang ito. Lahat ng galaw niya ay napapansin, nabibigyan ng meaning. Dada, you so lapit na kay Mama. Do you want to hug her? Pautal at pabulul-bulol na sambit ni Angelo ng mapansing nayayakap na ni Lander ang bewang ko. Dahil sa pagtulong sa akin sa pag-aayos at pagpapatuyo kay Angelo. Agad na mula at lumayo si Lander sa akin ng sambitin yun ng anak namin. Humalakhak si Angelo kaya naman mas lalong yatang nahiya ang ama niya. At lamusong na lang ulit sa tubig at nang umahan na ay medyo nakakalayo na siya sa amin. Sabi niya ay tuturuan niya akong lumangoy, pero natatakot talaga ako. Kaninang makarating kami ay wala siyang ginawa kundi pilitin akong mag-aral lumangoy. Ang kwento niya kaya natuto na rin ng husto ang anak namin, ay 4 na buwan pa lang si Angelo noon, ay pinag-aral na niya itong lumangoy at ma-expose sa tubig. Napag-alaman daw kasi na may asma ang bata at isa sa mabilisang treatment nito ay ang paglangoy, bagay na hindi ko nagawa noong bata ako kaya dinala ko ang sakit na yun paglaki ko. Nadagdagan pa ng pagkakadiagnose ko ng heart failure. Buti na lang sa awa ng Diyos ay nawala naman na ang asma ng anak ko. Isa iyon sa mga bagay na ipinagpapasalamat ko kay Lander, hindi niya hinayaang mamana sa akin ng anak namin ang pagiging mahina. Mama, Dada said kanina na he wants to kiss and hug you. He misses you daw po, Mama, aren't you kissing each other po, diba? That what's supposed to do when you're married? Halos matampal ko ang noo ko pagkarinig ng mahaba habang sabi ng anak ko,
Mukhang mas gugustuhin ko yata yung Angelo na ikinukwento ni Lander sa akin, yung tahimik at misteryoso, kung ano-ano na lang kasi ang lumalabas sa bibig nito kahit 1 taon higit pa lamang siya. Siguro ay mas madaldal siya pagsapit ng 2 taon niya. Angelo, asek na sigaw ni Lander, malayo na siya sa amin ngunit dahil sa lakas ng pananalita ng anak namin ay paniguradong narinig niya yun. Natawa ako nang makita ang pulang-pulang mukha ni Lander, nahuli ko ang tingin niya na agad niyang binawi at napakamot pa siya ng ulo. Ang cute pala ng asawa ko kapag nahihiya. Dada, come over here and get your kisses and hugs from mama, she misses you too daw po. Alam ko noon pa lang, si Angelo ang biyaya sa akin upang mapalapit kay Lander. Siya ang naging daan upang mapunta ako kay Lander, siya rin ngayon ang dahilan upang bumalik ulit ako kay Lander. Angelo is our string to the gap we had. Siya ang biyayang dala sa amin ng may kapal upang sa huli ay magtagpo pa rin ulit kami ng kanyang ama. He's a blessing in disguise. Indeed, sana siya na rin ang maging dahilan upang maayos ang lahat sa amin ni Lander. Hindi sa lahat ng bagay, masaya at payapa. Kung akala mo okay na, maniwala ka, may darating at darating pa ring problema. Nahihirapan kang huminga? Tanong sa akin ng doktor. Tumango ako. Kasama ko ngayon ang doktor ko. Araw-araw kasi pagsapit ng gabi ay hindi ako halos makatulog dahil laging naninikip ang dibdib ko. Parang bumabalik yung dati na halos ikamatay ko na dahil sa sikip at sakit. Iyong mga araw na halos isuko ko na ang buhay ko dahil naiinis ako sa isipang ang hinahina ko, na kung bakit kailangan ko pang may panganak kung mahina rin lang naman ako, na kung wala namang pala akong kwenta sa mundo, na panggulo lang ako, mga araw na nagtatapang-tapangan ako, na hindi ako nasasaktan, na akala ko sa sarili ko ang lakas-lakas ko kahit na halos hindi ko na kayang tumayo. Lahat ng iyon ay bumabalik sa alaala ko. Naisip ko, swerte pa rin pala ako, nabigyan ako ng pagkakataong mabuhay kahit na dapat ay nagpapahinga na ako. But if this was a sign na kailangan ko nang ibalik ang pagkakataong yon, tatanggapin ko, sapat na sakin ang pagkakataong ibinigay sa akin. I already watched my son playing and enjoying everybody's company. I already saw how passionate Lander is in building good relationship with me and with our son. If may taning na ang buhay ko, sabihin mo kung kailan ako lilisan sa mundo. I'm ready for it. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako sumuko sa laban, ngayon ko lang natanggap ang kahinaan ko, na hindi ko pala kaya ang patuloy na maging matapang. I'm not really a strong and independent woman, mahina ako. Nakita ko ang pagkinang ng mata ng doktor ko. She was my doctor ever since. Kung tutuusin ay siya na ang kinalakihan ko. She's good at everything pero sa galing niyang yun hindi niya ako kayang pagalingin. But I don't want to blame her. Ginawa niya ang lahat upang maging normal ang buhay ko. At sapat na ang mga nagawa niya para sa akin. I already accepted death nung pinanganak ko si Angelo. Pero nabigyan ako ng pagkakataon para makasama ang anak at ang asawa ko. That's fully enough for me. If things got complicated, I'll accept my destiny. Siguro ay pinanganak ako, hindi para mabuhay sa mundo, kundi para malaman kung anong kahulugan ng buhay. I'm sorry, Aurelia, ngumiti ako at niyakap siya. You don't need to be sorry. It was my destiny, malaki na ang naitulong mo sa akin, ikaw ang dahilan kung bakit nagtatagal pa ako sa mundong ito. Hindi mo man ako naagapan, at least diba, you saved at least a minute of my life. I'm thankful that you are my doctor. And please bear with me, don't tell Lander about this. Hiling ko, lagi na lang akong humihiling ng isang kasinungalingan sa kanya. Lagi ko na lang siyang dinadamay sa kababawan ko. Ayan ka na naman, Aurelia. They need to know, I don't want Lander to burden me. Grabe na yung pagsisisi at guilt na naramdaman niya noong nakoma ako. At mahal na niya ako. Masasaktan siya kapag nalaman niya. The more he knows that there's a chance, he'll assume. At kapag umasa siya, masasaktan siya. Ayoko nyun, mas gusto ko na lang nasaktan siya habang maaga pa. Mayroon ka bang mga contact sa mahuhusay na abogado? Sa pagtatanong ko ay natigilan siya, napabuntong hininga ko at hinawakan ang kamay niya. I will file an annulment, mabibigat ang bawat paghakbang ko habang binabagtas ang kwarto namin ni Lander. Naiiyak ako pero pinipigilan ko, nang hihinayang ako sa amin, yung nagsisimula ng nabubuo yung sa amin, yung relasyon na nagsisimula ng umusbong, yung binubuo naming pamilya, sayang. Kung kailan okay na, maayos na at mahal na namin ang isa't isa, doon naman,
Kailangan ko ng magparaya, mas masasaktan siya kung makikita akong nahihirapan habang inaabot ang hininga, habang pinipikit ko ang aking mga mata at habang hinahabol ko ang buhay na hindi para sa akin, habang nakikita niya na hindi ko na kaya, yung pagkakataon na naglalakbay na ako sa pangalawang buhay, kapag ako ay namatay. Aurelia, malambing niyang bungad ng mabungaran ako sa pintuan, kagagaling lamang niya sa banyo at halatang bagong ligo, naka-white sando siya at boxers, lutang ang kisig ng pangangatawan niya, napangiti ako ng mapait, hanggang kailan ko kaya yan masisilayan. Lumapit siya sa akin at pinataka ng halik ang aking labi. Sayang ang lahat ng ito, sayang kasi mawawala lang rin naman ako. I miss you, saan ka na nagpunta? Tanong niya habang nilalaro ang buhok ko. Umiling ako at niyakap siya, hindi ako nagsalita. Tama nga yung desisyon kong tanggapin siya. Tama nga na pinagbigyan ko siya. Dahil kahit sa kakaunting oras ay nakasama at naramdaman ko ang pagmamahal at pagpapahalaga niya na matagal ko nang hinanggad noon pa. Noon ay inis na inis ako dahil hindi ko makuha ang punto niya kung bakit sobra na lang niya akong sinasaktan. Alam kong galit siya dahil sinira ko ang pangarap nila ni Dorothy, pero ni konsiderasyon sa akin ay hindi niya noon magawa. Ngayon ay ako naman ang mananakit sa kanya. Kahit pa wala pa akong ginagawa, nagsisisi na ako. Hindi ko siya kayang layuan pero ayoko siyang mas masaktan. He deserves to be happy. Pinagkit ko yun sa kanya noon, sinira ko ang buhay niya. Inilayo ko siya sa babaeng mahal niya at ilang taon siyang nagdusa sa piling ko dahil sa pagtitiis na makita ako kahit ayaw niya. Siguro ito na ang pagkakataon upang ibigay ko sa kanya ang nooy laging hiling niya, ang lumayo ako sa kanya at ibalik siya kay Dorothy. Dorothy is his best. Hinawakan ko ang mukha niya at dinampian siya ng halik sa labi, puno ng pananabik, malamyos at may pagmamahal. Sa gitna niyon ay tumulo ang luha ko, naramdaman kong natuluhan siya niyon kaya natigil siya, bahid ng questionabling titig ay bumaling siya sa akin, pag-aalala ang nakatatak sa mukha niya. Umiling ako at nagsalita, I love you, Aurelia, let's enroll, Angelo in piano class. Ngumiti ako ngunit hindi sumagot. Tumango lang at muling bumalik sa pagkain. Ilang linggo ko nang pinaparamdam na wala akong pakialam sa kanya at sa mga sinasabi niya. Ngunit heto pa rin, waring hindi nahahalata ang panlalamig ko. Lalo lamang akong mahihirapan kung ganito siya. Ito na ba yung sinabi niya na kahit anong mangyari, hahabol pa rin siya? Bakit ngayon pa, Lander, huli na ang lahat? Wala siyang imik na inilayo si Angelo at sinamahang maglakad papunta sa sala. Iniwan din ito pagkatapos at nagtungo pabalik sa pwesto ko. You're so cold, saad niya matapos makaupo sa harapan ko. Ramdam ko ang lungkot ng boses niya. Ramdam kong nahihirapan na siya. Huli na ang lahat, Lander. Hindi ko siya sinagot at nanatili sa pagkain, nagkunwari akong hindi siya narinig. Kahit hirap ko nang lunukin ang kinakain ko ay iyon ang pinagtripan ko upang huwag pansinin si Lander. Natigilan lamang ako nang maramdaman ko ang paggagap niya sa kamay ko. Napatingin agad ako sa kanya ngunit nang makita ko ang lungkot sa mukha niya ay agad ko rin itong binawi at tumingin sa ibang direksyon. What happened? Akala ko, okay na tayo, akala ko, pinagbuksan mo na ako ng pinto. Tinanggal ko ang pagkakahawak niya at umiling na lamang. Muli, ay hindi ko siya nagawang sagutin. Imbes na ituloy ang pagkain ay tumayo na lamang ako upang makalayo. Pero bago pa ako makahakbang papalayo sa kanya ay naramdaman ko na ang malaking braso na pumulupot sa baywang ko. Hindi ko siya nakikita dahil nakatalikod ako sa kanya. Pero sa paraan ng pagbuga niya ng hangin ay ramdam ko ang tensyon na bumabalot sa kanya. At first, alam kong kaya ko pa. Pero nang tumagal na ang yakap na yun at lalong humigpit ay bumagsak na ang kanina pa nakahandang luha sa mga mata ko. Lander. Anong nagawa kong mali? Binabawi mo na ba yung chance ko? Aurelia, don't dare me, mamamatay ako. Agad kong pinalis ang mga luhang tumulo sa mga mata ko at buong lakas na tinanggal ang kamay niya sa baywang ko. Hinarap ko siya ngunit malaki ang distansya. Bumalik ka na kay Dorothy, walang emosyon kung sambit. Kumunat agad ang noo niya at sunod-sunod ang pag-iling. No, bakit ako babalik sa kanya kung ikaw na iyong mahal ko, Aurelia? Nasanay ka lang, na guilty, naawa. You don't love me, Lander. Nakita ko ang hindi makapaniwalang tingin mula sa kanya, ang sunod-sunod niyang pag-iling at ang paniniguradong titig. I love you, ikaw na ang mahal ko, Aurelia,
Naguguluhan ka lang, nagigilty ka lang, gusto mo lang panindigan ang responsibilidad mo sa akin. Aurelia, I know what I feel, huwag mo akong turuan dahil hindi ikaw ang nakakaramdam ng nararamdaman ko. Ang pagtulo ng malalaking butil ng pawis niya ay nangangahulugan na nagpipigil lang siya. Nakita kong napatingin sa amin si Angelo mula sa sofa, agad itong tumayo at tumakbo palapit sa akin, niyakap ako ng anak ko at akmang susuntukin si Lander. Bakit mo sinisigawan ang mama, you are bad dada? Asek niya sa ama. Nakita ko ang malayang paglambot ng mukha ni Lander habang nakatingin kay Angelo, muli akong niyakap ni Angelo. I'm sorry, agad na bawi sa akin ni Lander, hindi naman niya kasalaan ang masigawan ako ang nagpalabas sa kanya ng ganoong emosyon. Lumuhad ako upang mapantayan ang lebel ng anak ko. Go to your room, mama is okay, don't worry, okay. Agad naman siyang tumango ngunit bago siya umalis ay tiningnan niya lamang ang kanyang ama at tinapunan ng masamang tingin ito. Aurelia, bahid ng pagsusumamong saad ni Lander, lumapit siya sa akin at umiiling. Hindi mo ako ipapamigay, di ba? Ngumiti ako at sinubukang humakbang palayo sa kanya. Tinalikuran ko siya at akmang tatakas sa presensya niya, ngunit hindi ko pa nakukuha ang lakas ko upang tumakbo, ay agad niyang nahuli ang kaliwang kamay ko. Hinila niya iyon ng buong lakas dahilan upang mapaikot ako at damapo sa makisig niyang katawan. He's now embracing my trembling body. Nanginginig ako, at alam kong dahil yakap niya ako ay nararamdaman niya iyon. Naramdaman ko rin ang pagninig ng balikat at dibdib niya. Agad akong napatingala sa kanya at hindi nga ako nagkamali. He's crying again, napakaiyakin na niya talaga. You're not going to leave me, right? Pagsusumamo niyang sambit. Gusto ko mang matawa dahil sa nakikita ko sa kanya ngayon, para siyang bata na ayaw maiwan ng kanyang ina at gustong sumama sa anumang lakad nito, ngunit hindi ako nagbibiro, hindi siya nagbibiro, at ang sitwasyon namin ngayon ay hindi biro. Kung maghihiwalay tayo, paano si Angelo, Aurelia, hindi lang ako ang sasaktan mo kung iiwan mo ako. Gusto kong isiga na, oo nga yun nga yung point ko na habang maaga dapat ay masanay na kayong wala ako. Dahil hindi magtatagal, iiwan ko rin kayo. Hindi na kita mahal, walang emosyon kong lathala at sinubukang humiwalay sa yakap niya, ramdam kong nanlambot siya at nanghina pagkarinig sa sinabi ko. Kaya hindi naging bakbakan sa akin ang pagtanggal sa mga braso niyang nakahapit sa akin, nakita ko ang mabibigat at malalaking hininga na lumalabas sa kanya pagkatapos, ang mga mata niya na kanina'y nababasa pa. Ngayon ay hindi mo na may lathala kung anong lamang nang nararamdaman niya. Hindi naman na talaga kita mahal gusto ko lang mabuo yung pamilya natin para kay Angelo. Gusto kong habang lumalaki siya kasama niya tayo. Ayokong mabuhay siya sa mundo na walang buong pamilya. Iyon lang naman ang dahilan kung bakit pa kita tinanggap sa buhay ko sa pangalawang pagkakataon, pero Lander hindi ko pala kaya. Kapag nakikita kita, naaalala ko lahat ng sakit, lahat ng mga mabibigat mong kamay na dumadapo sa akin, lahat ng paglalait at pangmamaliit. Ang lahat ng bagay na nagpaparamdam sa akin na ang dami kong kakulangan, at yung mga bagay na nagpaparamdam sa akin na kailanman hindi ako karapat dapat na mahalin, yung mga bagay na mas gusto mo na lang akong lumisan kaysa sa masilayan. Lander, sa totoo lang, hirap na hirap akong pakisamahan ka. Nahihirapan ako sa tuwing nakakasama kita. Hindi ko na kaya, Lander, hindi ko na kayang makita at makasama ka pa. If living makes you free from that pain, I'll be the one to live then. Angelo needs you. Aurelia, I'm sorry for hurting you so bad. I'm sorry Aurelia. Umiiyak na naman ako. Araw-araw, paggising ko sa umaga yung mga salitang iyon ang dumadalaw sa utak ko. Mga salitang punong-puno ng kalungkutan at pagtanggap, kahit alam kong labag sa loob niya ang pagsabi niyon, iyon ang naisip niyang paraan para maging maayos ako. Sa huli, ako pa rin ang inisip niya. Nakukonsensya ako, tinanggalan ko ulit siya ng karapatang maging masaya, tinanggalan ko siya ng karapatang maging asawa at ama, napapaisip tuloy ako, tama kaya ang ginawa kong pagtaboy sa kanya? Nasaan na kaya siya? Ano na kayang ginagawa niya? Kamusta na siya? Nakakakain pa ba siya? Masaya kaya siya? Mama, asan po si Dada? Miss ko na po siya, iyon ang laging tanong sa akin ni Angelo. Gabi-gabi siyang umiiyak, noong una, hindi ko alam ang gagawin ko. Si Lander lamang ang kayang makapagpatahan sa kanya noon.
Aligaga, naiiyak at hindi ko malaman ang gagawin upang mapatahan ang anak ko sa pagkakataong yon. Ngunit alam yata ni Lander na mangyayari ito kaya nag-iwan siya noon ng notes sa pintuan ni Angelo, notes na nagsasaad ng mga dapat gawin kapag nangyari ang ganap na yun. Angelo keeps on dreaming ghosts and monsters, at ayaw niya ang mga yun. Ang dapat lang daw gawin ayon kay Lander ay kwentuhan siya ng magagandang kwento hanggang sa makatulog siyang muli. Iyon ang ginawa ko. At nagpapasalamat ako dahil effective naman yun. Marami pang iniwan na notes si Lander, mga notes na nagsasabi kung ano ang dapat gawin at hindi sa loob ng tahanang iyon. Imbes na makaramdam ako ng pangliliit dahil kung tutuusin ay ako yung babae, ako dapat ang nakakaalam ng lahat ng iyon, ngunit hindi ko kayang mangliit sa sarili ko dahil roon. Ngunit pawang pagkamangha lamang kay Lander ang namumutawi sa akin, pagkamangha at pangungulila. Dapat ngayon ay nandito siya, siya yung mga gumagawa ng lahat ng ito at walang mga notes na nakalathala, kaso wala siya, tinaboy ko siya. Napatakip ako ng mukha dahil miss na miss ko na siya, iyak nang iyak sa akin si Angelo dahil gusto niyang hanapin ko daw ang dade niya, na gustong gusto na niya itong makita. Bamantong hininga ko nang matinigan ang ringtone ng cellphone ko, agad ko itong sinagot. Mama, sagot ko sa tawag, anak, kamusta? Okay na ba si Angelo? Hindi na ba siya umiiyak? Araw-araw ko kasi siyang tinatawagan dahil natatakot akong hindi na tumigil si Angelo sa pag-iyak dahil sa paghahanap niya kay Lander. Lagi na rin dumadalaw sina mama sa amin. Sabi pa niya ay lumipat na raw muna kami sa bahay pero ayoko. Paano kung biglang bumalik si Lander at hindi kami madatnan dito? Ako yung pilit na nagpalayo sa kanya ngunit ngayon hinahanap-hanap ko naman siya. I'll contact detectives para hanapin si Lander. Saad pa ni mama na agad kong tinutulan. Wala silang alam sa sitwasyon namin, galit sila sa asawa ko at yun pa ang isa sa kinakakakonsensya ko. Ginawa kong masama si Lander dahil sa pantataboy ko sa kanya. Lahat sila naniniwalang iniwan niya ako, gusto kong ipagsigawan na ako ang nagpalayo sa kanya. Na walang kasalanan si Lander, pero natatakot ako. Natatakot akong tanungin nila na kung bakit ko ginawa yun. Natatakot akong malaman nila, na malala na ang sakit ko. Kahit nanghihina na ako, pinilalit kong maging malakas kapag kaharap ang anak, pamilya at mga kaibigan ko. Mama, huwag na, hindi na namin siya kailangan ni Angelo, pasensya na Lander, pasensya kung hindi kita kayang ipagtanggol, ni hindi ko nga rin kahiya ang elaban ka, may pagtanggol pa kaya, mahina ako at wala ng lakas. Anak naman, nakita mo na ba yung sarili mo sa salamin? Nangangayayat ka na, saad ni mama. Narinig ko ang pag-aalala sa boses niya. Agad ko namang tinitigan ang sarili sa kaharap kong salamin. Totoo, nangangayayat nga ako. Ngunit alam kong dahil ito sa sakit ko, sabi ng doktor ko, lumulubha na nga raw ito, pahinga at maayos na lifestyle na lang daw ang kailangan, upang tumagal pa ako at makuha ang natitirang lakas ko. Ngunit paano ako makakapag-relax kung araw-araw hindi ko kayang hindi umiyak dahil miss na miss ko na ang asawa ko? Na naaawa na rin ako sa anak ko na kasama kong umiyak dahil hinahanap niya rin si Lander. Anak, alam mo namang na-diagnose ka na sa heart failure. Anak, ingatan mo yung sarili mo. Totoo mama, totoong iniingatan ko ang sarili ko pero hindi na din talaga kaya ng katawan ko. Wala akong laban sa sakit ko mama, bukod sa nasa loob ko siya. Parang sarili ko na rin ang nilalabanan ko kaya mas lalo akong nanghihina. Mama, I'm sorry kasi hindi ko kayang i-open ito sa yon. Mahal na mahal ko kayo at ayokong mag-alala pa kayo lalo sa akin. Aurelia, did you take your med na? Sigaw ng doktor ko, agad kong pinatay ang tawag ni mama. Yes, my doctor is here, lagi niya akong chin-i-check araw-araw, tumutulong rin siya sa pag-alalaga sa anak ko. Oo, sagot ko nang makita siyang pumasok sa pintuan ng kwarto, tumango siya at lumapit sa akin, chinek niya ang blood pressure ko at temperature ko. Iyon ang ginagawa niya lagi kapag narito siya. Lagi niyang chin-i-check kung ano na ang estado ng heartbeat ko, sinisigurado niya na okay ako, na okay pa ako. Umupo siya sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. Aurelia, Lander came to my clinic last night, saad niya na ikinagulat ko. Bakit siya pumunta roon? Anong tinanong niya? Wala ka namang sinabi, di ba? Sunod-sunod kong tanong na inilingan lamang niya. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Alam niya, Aurelia, alam niya na hiniwalayan mo siya dahil sa sakit mo. Ikinwento niya ang lahat sa akin,
hanggang sa umiiyak niyang hiniling sa akin na huwag daw akong papayag na matalo ka sa sakit mo, Aurelia. He wants me to do your... Dorothy, tawag ko sa kanya. Dorothy, nabuntis ko si Aurelia, agad at diretsahang sabi ko sa kanya. Mahal na mahal ko siya, at alam kong sa isang pagkakamali lang ay mawawala na siya sa akin. Dorothy is all I want. I love her so much that I can kill anybody just for her. Higit sa sarili ko ang nilalaan kong pagmamahal sa kanya. Ngunit bakit sa isang pagkakamali, mawawala lahat ng pinaghirapan ko upang makuha siya ng buo, nang dahil ito sa babaeng kinamumuhian ko. Babaeng sumira sa mundo at buhay ko, siya yung babaeng walang ibang alam kundi sirain ang araw ko. Naiinis ako sa kanya, naiinis ako dahil sa dami ng babae siya pa, bakit siya pa iyong nabuntis ko? Lahat na yata ng kamalasan sa mundo, ay ako ang sumalo. You got me pregnant, you asshole. Nasa kantin kami ng school noon, kasama ko ang mga kaibigan namin, si Dorothy lang ang wala. Dulot ng pagsigaw niya ay nakuha namin ang atensyon ng lahat ng nasa kantin, ibinato niya sa akin ang 5 pregnancy test na iba-ibang uri, lahat iyon ay nagsasabing positive, ang salitang nagpaguho sa mundo ko. Nakita ko ang pagngisi niya at pagkislap ng mga mata niya. Nakuha pa niyang maging masaya. Anong klase siyang nilalang na nakukuha pang maging masaya samantalang may sinira siyang buhay at pangarap? You, slut, hindi ako ang ama niyan. Don't push me to a situation I don't deserve. Balik sigaw ko sa kanya. Hindi pwede ito. Hindi pwede dahil may Dorothy ako. Alam kong may nangyari sa amin ng babaeng ito, pero hindi yun sadya. Hindi ko yun ginusto. Lasing kaming pareho. At alam ko sa sarili ko na kahit kailan hindi ko yun gagawin kung matino lamang ako. No way, ni hindi ko pa nga yun nagagawa sa girlfriend ko, and ito ang nangyari, kamalasan. We'll get married, masayang salubong nito sa akin pagkapasok ko sa bahay. Bakit naririto ito? You need to marry my daughter, Mr. De La Merced, pinal na saad ng ama ni Aurelia. Yes, sa wakas magiging akin ka na rin. Masaya pang osek sa akin ng gaga. Nang panahong yon, akala ko ako na ang pinakamalas na tao sa buong mundo. Nagpakasal ako sa isang taong kinamumuhian ko. Paano naman si Dorothy? Iniwan at sinaktan ko siya. Mapapatawad pa kaya niya ako? May check-up ako, samahan mo ako. Inis na utos sa akin ni Aurelia. Pero agad ko lamang siyang tinapunan ng masamang tingin. Hindi ko anak yan. Hindi ko ituturing na anak yan. Kahit pa siguro mamatay yan. Hindi ko yan iiyakan. Anak, hindi tayo gusto ng dada mo, pero lalaban tayo, okay? Rinig kong pang-uusap niya sa batang nasa loob ng tiyan niya, parang kumulo lamang ang dugo ko imbes na maawa. Pupunta ka na naman sa kireda mo, hindi ko siya sinagot dahil baka pag sinagot ko na naman siya iiyak na naman siya sa sulok at parang kaawa-awa. Matapang lang naman siya kapag nakaharap pero kapag nakatalikod na, ang hina-hina na niya. Nagtatapang-tapangan ang luko. Kain lang tayo ng marami baby, para kapag lumabas ka, suntukin mo si Dada, iparamdam mo sa kanya na hindi tamang hindi ka inalagaan noong nasa tummy pa kita. Mula noon, naramdaman ko ang lukso ng dugo sa anak ko kahit nasa sinapupunan pa lamang siya, naglakbay ang imahinasyon ko, ang larawan ko buhat-buhat ang lalaking anak ko, yung tinuturuan ko siya sa mga hilig ko. Ingatan mo ang anak ko, asak ko sa kanya. Upang ipaalala na hindi lang dapat sarili niya ang iniisip niya, puro na lang kasi siya drama, nakakainis. She passed out, balita sa akin ng mama niya, agad akong napabangon at madaling nag-drive papunta sa bahay nila. Unang beses nakuha kong maawa sa kanya, naabutan ko kasi siyang nakahiga, mahinang-mahina, niyakap ko siya, oo, niyakap ko si Aurelia, unang beses rin muling inalo ko siya dahil sa pag-iyak niya. Don't make me give up on you, Lander, saad nito nang magkakomponta kami. First time I felt nervous and disappointment to myself, hindi ko alam kung bakit nalungkot ako sa isiniwalat niya. For sure divorce na tayo kapag dumating ang araw na yun. Tukoy niya sa panahong ipanganak niya ang anak namin. Hindi ko alam at hindi ko maintindihan kung bakit damaloy ang sakit sa dibdib ko sa pagkakataong yun. Nasanay ako sa pag-aalaga at presensya niya. Kung dumating nga siguro yung araw na isuko na niya ako, siguro ipagpapasalamat ko yun, ngunit bakit ang bigat-bigat sa dibdib habang yun ang inaalala ko? Maghiwalay na tayo, pagkatapos kong manganak, mga panahon na nakaramdam ako ng takot kapag kabuwanan na niya,
Yung natatakot akong manganganak na siya. I have diagnosed with heart disease. Noong sinabi niya yon, punong-puno ng kasiguraduhan pero nabarado ang utak ko upang paniwalaan yon. Pero noong sinabi niyang maaari siyang makitilan ng buhay kapag dumating ang araw na manganganak na siya, ay araw-araw, gabi-gabi ko nang pinagdadasal na sana tumagal pa ang araw ng panganganak niya. Noong panahong isinuko na nga niya ako, doon ko natutunang may nararamdaman na rin pala ako sa kanya. When she's giving birth with our son, nanatili ako sa altar, magdamag na kaluhod at nagdadasal, ngunit nang sabihin ng doktor na nakasurvive ang anak ko, ay magkahalong lungkot at saya ang naramdaman ko, dahil hinila ng lungkot ang saya nang sumunod na sinabi ng doktor na comatose ang asawa ko. Sinisi ko ang sarili ko, hindi ko siya nakuhang pahalagahan noong nakikita ko siyang nakakatawa pa. Nang mga panahong yon, walang Dorothy ang dumantay sa isipan ko, alam ko na sa sarili ko kung bakit, dahil si Aurelia na ang mahal ko. Nagising siya, sa haba ng hinintay ko nakita ko ring nakabuklat ang magagandang mata niya. Bukod sa makita siyang yakap-yakap ng anak ko, ay walang pagsidla ng saya ang nadarama ko habang nakikita ko ang sarili kong niyayakap at hinahagkan siya. Si Aurelia yung taong akala mo walang magagawa sa buhay mo kundi panggulo lang. Ngunit siya pala yung magpapakulay sa mundo mo kahit ang dami mo nang napagdaanan. Ang dami na niyang isinakripisyo sa akin, ang dami na niyang ginawa para sa akin. Ngayon, kahit itulak niya ako palayo, kahit sabihin niya hindi na niya ako gusto, kahit ipagtulakan niya pa ako, babawiin ko ang dugot pawis na inalay niya para sa akin, ako naman ngayon ang susubok sa lahat ng ginawa niya, handa kong ialay ang lahat sa kanya, handa kong ibigay pati ang buhay ko, mabuhay lang siya, she's been through a lot already, sa aming dalawa, siya ang karapat-dapat pang manatili. Mama, rinig kong sigaw ni Angelo. Hindi ko mapigil ang mailabas ang masaya ngunit nang hihinang ngiti sa aking mga labi, I am so fragile and weak already. Tuwing umaga, kapag nagigising ako, lagi kong tinitingnan ang sarili ko sa salamin, yung dating malaman-laman kong katawan, yung dating masisigla kong ngiti at yung kulay morena kong balat, lahat iyon ay napalitan ng pangangayayat, pamumutla, at pagiging mahina. Mama, you're so white na po, are you sick? Mama, I'll call Mommy Lola to get you medicine. Mama, kung nandito lang si Dada, hindi kanya hahayaang magkasakit ng ganyan, I miss Dada. Mama, and I know, miss na rin niya tayo. Iyong ngiti na nakabalot sa lobby ko ay napalitan ng pasadyang lungkot, nag-isang linya ito at namuo ang sariwang tubig sa aking mga mata. I miss Lander, too, miss ko na din siya anak, sobra. Mama, when did Dada back? I really miss him so much. Naiiyak na namang saad ng anak ko. Lagi kapag dumadating ang araw, walang punto na hindi ito umiiyak dahil sa paghahanap sa ama niya. I don't like this. I don't like my mama get sick, and Dada is gone for long. What happened to us? Mama, what happened to Dada? Iyong ideyang ayokong maranasan ng anak ko ang masaktan sa ganito kaaga, ay nangyayari na. Siguro nga, maling-mali ang desisyon ko. Mali ang pagpapalayo ko kay Lander. Kasi maski ako, imbes na maging maayos dahil alam kong siguro ay hindi na ito masasaktan kapag nawala na ako ay maling-mali. Sobrang mali, dahil malayo sa maayos ang nangyayari ngayon. Hindi lang ako ang nagsasuffer sa aming lahat, hindi lang sarili ko ang sinaktan ko sa maling desisyong ito, kundi maging ang mga taong sangkot dito, maging sina mama at papa, mga kaibigan ko, si Lander at Angelo. Lahat sila masasaktan ko, sinasaktan ko, hindi ko na alam kung paano ko pa maitatama ito, gayong kaunti na lang ang natitirang oras ko sa mundo. Mama, please beg Dada to come back, maswerte pa ako dahil hindi niya ako sinisisi kung bakit siya iniwan ng kanyang ama. Masaya sila noong hindi pa ako nagigising sa coma, masaya sila noong wala pa ako sa piling nila pero heto ako, pinaghiwalay at sinaktan sila, sana pala ay hindi na lang ako nagising noon. Sana pala ay natuluyan na lang ako dahil pagod na ako sa nangyayari sa akin ngayon. Why do I need to wake up when I was fated died so soon then? Sayang yung chances nasasayangan ako dahil sinayang ko yun. May mga kaibigan akong magagaling na doktor sa Amerika. Maghanda ka, aalis tayo, kunin mo lahat ng pwedeng makuha. Call Joey to get private plane, aalis tayo after nyong mag-impake. Agarang bungad sa akin ni Papa at Mama nang dumating sila.
they have their packed up things with them. Hinila ako ni Mama at agad binigyan ng yakap, naiiyak ako dahil namamanhid na ang katawan ko. At ang alam kong mahigpit na yakap na yun ay naging parang hangin lang na kumapit sa katawan ko. Nagsimula nang humagulgol si Mama kaya hindi ko na rin napigilan ang mga luha ko, hindi ako makahinga. Nang humiwalay si Mama sa yakap ay sinakop niya ang mukha ko ng kanyang dalawang palad. "Why you did not tell us, anak?" Hindi ko kayang sumagot. Para siyang pinagbagsakan ng lupa nang tingnan niya ang kabuuan ko. At pagkatapos nun ay muli siyang humagulgol at muli akong niyakap. "Mama, nakita ko si Papa na naiiyak na rin, anak ko, paulit-ulit na sambit ni Mama. Nakikita ko rin kay Papa na nagpipigil humagulgol. Gagaling ka, okay, gagaling ka. Kahit maglabas tayo ng milyon, kahit maubos ang pera natin, gagaling ka, patuloy ang pag-iyak ni Mama. Umiling ako at mahinang ngumiti, tumango ako sa ngayong naiiyak na rin si Papa. I already accepted my destiny, Pa, wala na akong ikagagaling pa, we can find donor. Sino bang may gustong mag-donate ng puso para lang mabuhay ako? Mama, Papa, wala, malabo. God has a better plan for me, for all of you, kaya nangyayari ito, siguro ay mas ikabubuti ko ito. Mama, Papa, pagod na po ako, gusto ko na ring magpahinga. Sa sinabi kong yon, lalo lamang humagulgol ang mama ko. Mama, all we can do now, is to accept the fact, umiling-iling siya habang umiiyak. We can't just accept, because this is not the fact. Anak, gagaling ka, you'll get cured. Makakahanap tayo ng donor mo. We can't just give you up, anak. We can't. Pagmamatigas ni Mama. Bumitaw siya at mabilis na kinuha ang malita na nakahilera sa gilid ng kama. Siya na rin ang nagkarga ng mga damit at kakailanganin roon. Wala akong ibang magawa kundi ang panoorin ang umiiyak at nagkakandaugaga kong ina. Ito yung kinatatakutan ko kapag nalaman nila ang sakit ko. Ito yung ayaw ko sanang makita, ang mahirapan sila ng dahil sa sitwasyon, ang masaktan sila. Mama, Papa, handa na po ang mga gamit ni Angelo. Tinig ng isang pamilyar na tinig mula sa pintuan. Hindi agad ako nakakuha ng lakas upang masilip at makumpirma kung sino ang nagsalita, but before I can move on with what I just heard, a pair of arms, hinila ako ng mahigpit na yakap mula sa likod. Wala pa man ay nakumpirma ko na kung sino nga ito, the person who I have been longing for, yung taong, sobrang miss ko na, napapikit ako nang maramdamang mas humigpit pa lalo ang yakap niya, at tuluyan nang muling nagpadaloy ang mga mata ko ng sunod-sunod na luha, at ang paglabas ng hikbi, sa muling pagpitik ng hikbi ko ay siya ring pagkabasa ng balikat ko, umiiyak rin siya. I miss you, please do me a favor, stay awake, Aurelia, please, keep your eyes open, for me, for Angelo, for Mama and Papa, please. No, you can't be my donor. Pagmamatigas ko sa pagpupumilit ni Lander, nagsimula na namang magtubig ang mga mata ko, sinuntok ko siya sa dibdib habang umiiling. You can't be, Lander, tingin mo ba kapag nabuhay ako kakabit ang puso mo, at wala ka na sa tabi ko, na wala ka na sa mundo, magiging masaya ako. Lander, this can't help me, hindi ka pwedeng mamatay, walang mamamatay kundi ako lang dapat. We're in process of searching my heart donor, nasa Amerika kami at halos 3 buwan na rin kaming naghihintay ng donor ko, nakakagain na rin naman ako ng lakas dahil sa mga ipinapainom sa akin, ang dating ayaw kong lugar ay siyang kinalulugaran ko na naman ngayon, ang hospital, 3 taon na rin muli akong nananatili sa ganitong lugar, wala akong magawa dahil ang magpalakas na lamang ang naibabayad ko sa mga taong nakapaligid sa akin ngayon. I take Mila as my personal nurse. Isinama ko siya, sina Maymay, Zed, Hernan at Ophel naman ay 3 beses sa isang buwan akong dinadalaw. Sina Mama at Papa, sila yung laging kasama ni Lander at Angelo sa pagbabantay. Ngayon ay kami na lang muli ni Lander ang natira dahil Mama and Papa enrolled Angelo in one of the prestigious learning center here. Pero Aurelia, ikaw, mabubuhay ako tapos ikaw mamamatay, ano pang silbi niyon kung ganoon, Lander? Naiiyak na naman ako, nakakainis kasi, lagi niyang pinagpipilitan na siya na lang daw ang magiging donor ko. At least secure daw ang magiging puso ko at alam daw niyang hindi na yun hahanap pa ng iba dahil kanya na naman daw yun. Nakakainis, narito pa rin siya,
Pilit akong pinapalakas at pinapasaya, ang swerte ko dahil may asawa akong katulad niya. Sila na lang ni Angelo ngayon ang pinag-iipunan ko ng lakas. Yung dati ideya kong sumuko at magpatalo na lang sa sakit ko ay nawala, napalitan ng buong desisyong mabuhay pa ng matagal at labanan ang kung anong virus na nasa katawan ko ngayon. Nabigyan ako ng pag-asa. I hope, I'm the one who can feel your pain. Kung pwede lang, kunin ang lahat ng sakit na nararamdaman mo. Gagawin ko. I hate seeing you this way, Aurelia. I hate seeing you in pain. Niyakap niya ako at hinalikan, puno yun ng pagmamahal. Huwag mo na ulit gagawin yung ginawa mo noon ha. Don't make me leave you again. Sa pagkakahiwalay ng katawan namin ay hinalikan niya ako sa lobby. Matagal, puno ng pagmamahal. Anong nangyari sa buhay mo noong umalis ka? 5 months, almost a year kang nawala. Hindi nagpakita. Alam mo bang miss na miss kita? Iyak ng iyak yung anak mo at hinahanap ka. Araw-araw, maktol ko na parang siya lahat ang may kasalanan. I spent it watching you. Alam mo ba kung anong ginawa ko para lang makita ka nang hindi mo ako nakikita? Alam mo bang ang sakit-sakit makita kang araw-araw walang palya sa pag-iyak? Alam mo bang gustong-gusto kitang lapitan kahit ayaw mo kapag mag-isa ka? Natutulala tapos iiyak na lang bigla, if you can't breathe. Kapag nanghihina ka, kapag hindi mo mahanap-hanap ang gamot mo, naiinis ako dahil hindi kita maalagaan. Akala ko naman kasi mas maganda yon. Smirk plastered on his face after what I said. Nakakainis, ang gwapo-gwapo niya habang kapag yung iba ang ngingisi ng ganyan. Maganda bang saktan ako? Maganda bang saktan mo sarili mo? Palayuin mo ako kung hindi mo na ako mahal. Pero kapag mahal na mahal mo pa ako, hayaan mo ako sa tabi mo. Hindi ko mapigil ang mapangiti, kung alam ko lang na ganito pala ang pakiramdam ng maalagaan ng isang Lander de la Merced, sana ay hindi na ako nag-isip pa na palayuin siya. Dahil sa nakikita ko, handa siyang masaktan, makasama lamang niya ako, napakapursigido, kakaibang Lander, iba sa nakilala ko, ganito pala siya magmahal, nakakataba ng puso. The thing that I had chased him for a long time, is the best decision I had ever done, kasi ito ang naging resulta, minahal niya ako ng sobra-sobra. Magpalakas ka, magpagaling, okay? Wala akong magawa kundi ang tumango at muling hapitin siya papalapit sa akin. I'm sorry. Sorry kasi, naging mahina ako. Sinakop ng malapad niyang palad ang likod ng ulo ko at lalo pa akong isiniksik sa kanya. Ang malakas at mabilis na pagpintig ng puso niya ay sariwang-sariwa sa tenga ko. It's okay to be weak, there is nothing wrong to be weak. Pero Aurelia, the more you accept the end of your weakness, you can't go with strength. It's better when you accept it and try to top it. Try to get better because being weak is like just your disease. The more you accept and wait to the end point of it, the more limits of chances will end too. Kailangan nating lumaban habang nabubuhay pa. Kailangan nating lagpasan ang kahinaan natin upang maging higit pa, upang lumakas ka. Habang nagsasalita siya, wala akong ibang ginawa kundi ang titigan lamang siya. Kung paano magbago ang ekspresyon niya. Napakaswerte ko, minahal at minamahal ako ng taong ito. Malambing kong sinakop ang mukha niya at mabilis na binigyan ng halik. Ang mga mapupulang lobby niya ay napaawang dahil sa ginawa ko, napangiti ako nang lumabas ang malukong ngiti sa lobby niya. Mahal na mahal talaga kita, bakit kaya, sobrang nagpapasalamat ako, dahil bumalik kami sa ganito. Parang hindi mo yun gusto hindi nga, lalo lamang dumilim ang tingin niya sa akin, ako naman ay lalo lang ring natutuwa dahil sa ekspresyon niya. Sa ayaw at sa gusto mo, wala ka nang magagawa dahil alam kong mahal na mahal mo ako. Hindi ka na rin makakawala sa akin, dahil mahal na talaga kita. Wala akong ibang hiniling sa Diyos kundi ang mahalin ng taong mahal ko, pahalagahan ng taong pinapahalagahan ko, maging malakas at punan ng lakas ang mga kahinaan ko. Napapangiti ako habang inaalala ang mga napagdaanan ko, mga luhang malayang tumulo, mga pag-asang halos nanlabo at mga nararamdamang nais lumobo. Isa akong babaeng naghanap ng pagmamahal, naghangad ng pagpapahalaga, at lumalaban sa kahinaan, sa mga bagay at pangyayari, sa lahat ng napagdaanan at mga pighati. Deserve ko naman sigurong sumaya, I want to feel happiness, just this once. Dorothy, bigkas ko habang hinaharap ito, bakas ang gulat at pagtatanong sa aking mukha. She's here, and I don't know why she is here.
Dumaan ang kaba at panghihina nang makita ko siyang ngumiti, ngiting nagdudulot ng kakaibang damdamin. "You look so messed," she blurted. Wala akong ibang nagawa kundi ang titigan siya sa mapagtanong na mga mata. Tinaasa niya ako ng kilay at pinasadahan ang aking kabuuan. "Karma is here, look, who got it?" Muli ay sambit niya. Patukoy ito sa akin. Alam ko, kung dati-rati, wala siyang laban sa akin. Kung dati-rati, iiyak na lang siya kapag nakakaharap ako. Dati, wala siyang alam gawin kundi ang magpakumbaba. Ngayon ay ibang-iba na, pagkat wala na akong laban sa kanya. Alam niya at nakikita niya kung gaano na ako kaina. She is Dorothy, our innocent Dorothy, ang kaibigan naming inosente sa lahat ng bagay. Mabait sa kahit sino, at mahina kung titingnan. Noon ay kinakaya-kaya ko siya. Ngayon ay ako na ang kinakaya-kaya niya. I have suffered for very long time. This time, you should too. Matagal ang karma mo. Pero masyadong delikado. Napapailing siyang napapangiti habang madilim na nakatitig sa akin ang kanyang mga mata. "Anong ginagawa mo rito, Dorothy?" Halos pabulong at paus kong tanong, sa dami ng mga nasabi niya. Yun lamang ang napagtanto kong itanong sa kanya. Gusto ko lang siguraduhin na mawawala ka na talaga sa mundo, at sa buhay namin ni Lander. Mula sa pagkakahiga ay pinilit kong bumangon, pero natawa lamang siya. "Huwag ka nang mag-abala, ayokong mamatay ka ng maaga." Ngayon, sa lahat, ito ang unang pagkakataong makita ko siyang ganito, puno ng galit at paghihiganti ang nakarehistro sa mukha niya. I made her that way, sinira ko sila ni Lander, sinira ko ang mga pangarap nila, at sinira ko yung pagmamahala nila. Naging ganid ako at makasarili. I can't blame her for hating, loathing me so much. Mahal na mahal ko si Lander, siya lang yung mayroon sa akin, siya lang yung naniniwala sa akin. Siya yung laging nandyan kapag hinang-hina na ako. Walang ibang may gusto sa akin sa mundong ito. Hindi ako mayaman kagaya mo. Hindi ko lahat nakukuha ang mga gusto ko, kagaya mo. Aurelia, kay Lander ko lang naranasan ang kasiyahan at pagpapahalaga sa mundo. Pero anong ginawa mo? Kinuha mo siya sa akin, yung mga bagay na ikinatutuwa at ikinagagalak ko sa buhay ko. Pinagkait mo, sinira mo ang kaligayahan ko. Inagaw mo ang taong mahal ko. Kinuha mo ang mundo ko, paninimulang sisi niya. Hindi ako nagsalita, wala akong ibang nagawa kundi ang yumuko at magpakumbaba. Konsensya, iyon ang bumalat sa akin sa pagkakataong ito. Wala akong ibang ginawa sa iyo kundi kabutihan. Lahat ng inuutos mo, sinusunod ko. Lahat ng assignments mo, projects at maging thesis mo, ako ang gumawa. Pero anong pinalit mo sa kabutihang inilahad ko sa iyo? You made my life miserable. Kinuha mo ang nag-iisang taong nakaka-appreciate sa akin, sa barkada. Alam kong walang may gusto sa akin, they don't want me there. Alam ko, si Lander lang yung tumanggap sa kahinaan ko nang yung tumanggap bilang ako. Lahat sila. Ikaw, puro na lang ikaw, si Lander na lang yung nasa sa akin. Pero inagaw mo pa, kinuha mo, nilayo mo. Naiiyak ako dahil wala sa punto niya ang hindi totoo, puro yun katotohanan, at nakukonsensya ako. You deserve to be miserable too, for all those stupid things you did, you deserve to be miserable, Aurelia. I wish you die, I hope you'll die. Ang ideya kung paano siya nakapasok, kung paano niya nalaman na narito ako ay wala na sa isip ko. Ang tanging laman na lamang yun ay ang bumalandrang naging kasalanan ko sa kanya noon. I was her nightmare. Ang kakaisang taong nagmahal sa kanya ay inilayo ko para sa sarili kong kapakanan. She's been good to me, back then. Pero ako, wala akong ibang ginawa kundi ang gawin siyang miserable. Mula sa pagyuko ko ay napaigtad at nagulat ako nang marinig ko ang impit niyang pagsigaw. Get off me, Lander, inis nitong sigaw, habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa nakahawak sa kanyang si Lander. Puno ng pag-aalala at pagsusumamo ang nakadepina kay Lander habang mahigpit at pilit na hinila si Dorothy palabas ng pinto. This is the first time I saw anger in his face, yung galit na nagmumula sa kaibuturan. Unang beses kong makitang ito ang ibinibigay niyang reaksyon sa dati niyang pinakaiingatan. Dati-rati, ako ang ganyan. Ako ang tinatapunan niya ng ganyan. Dati ay sa akin lang siya galit. Dati ay hindi niya magawang hawakan ng mahigpit at saktan si Dorothy. Dati ay puro ingat at pagmamahal ang ibinubuhos niya dito. Ngunit ngayon ay sadyang nag-iba na. Ibang-iba na. Nasasaktan ako. Lander, ano ba?
Nakita ko ang lalong nag-aapoy na galit sa mukha ni Lander habang tinititigan si Dorothy. "Get the hell out of this place or I'll kill you, Dorothy." Mabibigat at nanggagalaitin nitong sabi kay Dorothy na ikinatakot naman nung huli. Pinilit kong tumayo upang pigilin siya kay Dorothy. Nakita ko ang pamumuo ng luha sa mga mata ni Dorothy habang hinahawakan ang kamay ni Lander na mahigpit na nakahawak sa kanya. "What happened to you, Lander? Bakit ka ganito? Nasasaktan na ako. You said I'll wait, right? Lagi mong sinasabi na maghintay ako. Ito ba? Ito ba yung sinasabi mong hintayin ka? You're so unfair. Pinaghintay mo ako. Pero hindi mo rin naman pala ako babalikan. Bakit? Dahil yung babaeng yan na ang mahal mo." Ang nag-aapoy na galit sa mukha ni Lander ay naging kalmado. Binitiwan niya ang hawak kay Dorothy at tinitigan ako. Tinanguan ko siya at nginitian. "Oo," sagot niya habang sa akin nakatingin. Tumulo ang luha ko dahil sa bigat ng sitwasyon. "I'm sorry for making you wait. Pasensya na kung pinaghintay kita sa wala. Mahal ko na siya." Matapos umalis ni Dorothy ay niyakap ako ng napakahigpit ni Lander. Alam kong nakukonsensya rin siya sa nagawa niya kay Dorothy. "She'll soon understand. Minahal mo siya ng sobra, sinakripisyo mo ang higit sa oras mo noon sa kanya. Inalagaan at pinahalagahan, hindi siya umimik at nanatili sa pagyakap sa akin. Inalo ko siya gamit ang pahaplos sa kanyang malamyos na buhok. I'm sorry, pasensya na, ako ang dahilan kung bakit napakakomplikado na, naiiyak ko na namang sambit. Sana hanggang ngayon kayo pa. Namamaos kong bulong sa kanya. Naramdaman ko ang pamumuo ng basa sa balikat ko at pagyugyug ng katawan niya habang yakap-yakap ako. Hindi ko siya masisisi kung nagsisisi siyang nagpahulog sa bitag ko. He's so into Dorothy. Ang dami na rin nilang pinagsamahang dalawa. Masakit para sa kanya ang saktan ang minsay naging mundo niya. Minsay minahal niya ng sobra, hinagod ko ang balikat niya at hinarap siya. Sinakop ko ang mukha niya na ngayon ay puno na ng luha. Ngumiti ako sa kanya at hinalikan siya sa tip ng ilong niya. "Gusto mo ba siyang balikan? I'm willing to set you free, Lander. Kahit ito lang ang maibabayad ko sa mga kasalanan ko sa inyo. Ayokong pakawalan ka, Lander, pero kung iyon ang gusto mo, ibibigay ko." Agaran ng kanyang pag-iling at pagmuso, tumigil siya sa pag-iyak saka ako tinapunan ng mapangahas na titig. Ang kanina'y parang batang paslit na tila pinagpapalo ng kanyang ama ay naging isang parang tigre na anytime maaari na akong sakmalin. "Ipinamimigay mo na naman ba ako, Aurelia?" Kunot noo kong pinitik ang nakakunutring noo niya. Nagtatanong ako, kung oo ang isasagot mo edi oo, ipamimigay nga kita. Pero kung gusto mong manatili sa akin, yon ay mas ikasasaya ko pa. You know, Lander, I have done a lot of stupid things to the both of you. Gusto ko namang bumawi. Nakukonsensya kasi ako dahil ang daming sana na nasayang ng dahil sa akin, lalo ko lamang siyang ginalit dahil ang tigreng nakadepina sa kanya kanina ay naging demonyo na. Sumimangot ako at lumayo sa kanya. Nag-ugat ang sikip mula sa dibdib ko at namumuo ang mga luha sa aking mga mata. Pagkuwan ay humikbi na ako. Nakita ko, panimula ko habag hawak-hawak ang dibdib ko. Nakita ko kung paano mo isinakripisyo ang lahat sa iyo para lang kay Dorothy. Nakita ko kung paano umusbong ang pagmamahal sa iyo kapag nasa tabi mo siya. Nabangan ko kung gaano ka kasaya noong sinagot ka niya, yung bawat taon na kayo pa, yung mga ngiti mo habang may hawak na mga lobong hugis puso, mga anniversaries nyo na hindi mo kayang palagpasin na walang pasorpresa. Lander, mahal na mahal mo siya eh. Hindi siya nagsalita, nanatili lang siyef nakatitig sa akin ngunit ang galit sa mukha niya ay nanlambot na. Tanging pagnanais na lamang ang nakikita ko mula roon. Pumikit siya ng mariin bago ako lapitan at patakan ng matagal ngunit may ritmong halik, ramdam ko ang pananabik, pag-ibig. Minahal ko siya, mahal kita, magkaiba yun, kung papapiliin mo ako, bukas at sa susunod pa, iisa lang ang isasagot ko, ikaw ang mahal ko. Namumula ang ilong niya at maging halos ang mukha niya, bakit kasi ang puti-puti niya, bilis tuloy mamula ng lahat sa kanya. Mamula ng lahat sa kanya? Nagsisisi ka bang hinabol-habol mo ako noon? Puno ng emosyon niyang tanong, seryoso, agaran ng pag-iling ko at pagkibot-kibot ng labi ko. That was the best thing I had ever done, my entire life, Lander. Then why are you up for setting me free? Ngumiti ako, hindi ko yun gusto Lander, yun lang sana dapat ang nararapat, ipilit man natin,
Wala na akong ikagagaling, araw-araw, nanghihina ako, gusto ko lang maging masaya ka, kahit may iwan na kita. Wala, basta mahal na mahal kita, iyon na lamang ang naisagot ko. Aurelia, niyakap ko siyang muli at hinalikan sa lobby, lahat ng sa kanya mamimiss ko, sana ay kaya ko pang magtagal upang magawa ko pa rin ang lahat ng ito sa kanya. Kailangan ni Angelo ng ina, tumango ako at ninitian siya, kaya nga dapat habang maaga, makahanap ka na ng ipapalit ko. Kailangan ko ng asawa, buong lakas niyang ginagap ang kamay ko, malakas ngunit maingat. I know what you're thinking, you want me to be on Dorothy, habang maaga pa. Gusto mo akong mapunta kay Dorothy dahil alam mong wala ka ng pag-asa pang mabuhay ng matagal, no? Paulit-ulit siyang umiling, puno ng pagsusumamo ang kanyang mga mata. Aurelia, no, everything's gonna be alright, okay? Walang Dorothy ang magsisilbing ina at asawa sa amin ni Uno, walang iba, it's just you, Aurelia, ikaw lang, gagaling ka. Sa huling sinabi niya ay tumulo ang mga luha niya, umiiyak na naman ang asawa ko, at ako na naman ang dahilan ng pag-iyak nito. Just for once, lumaban ka naman ulit para sa amin ng anak mo, Aurelia. Matapang ka, malakas ka, hindi ka sumusuko sa laban, di ba? Nasaan na yon Aurelia na puno ng determinasyon at pag-asa sa buhay? Simula nang magkasakit ako, ngayon ko lang nakita ang nanghihina at nagsusumamong mga mata ni Lander, nakikiusap ang mga yon na huwag ko silang iwan. You'll get over with that various inside you, with that this is, like when you made me get over with Dorothy and made me love you, Aurelia. I never been this hurt in my entire existence. Ngayon lang dahil nakikita ko kung gaano ka nasasaktan, kung gaano ka nanghihina, gusto kong ako na lang, sana ako na lang ang makaramdam ng sakit na yan. Pero Aurelia, I just wish you to be a warrior this time, I hope you to be my soldier, we need you to be a fighter, please. As long as I want to live, Lander, my time has end, bulong niya at matapos akong bigyan ng mabilis na halik sa labi ko ay napapikit siya. Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong kwarto hanggang sa nabingi ako sa mga iyak at sigawan ng mga tao sa loob nito. Mabagal ang kilos ng lahat, at parang gusto ko nalang ipikit ang mga mata ko at tapusin ang buhay ko. Lumapit sa akin si Angelo at umiiyak siya, ibinigay ko ang aking mahigpit na yakap sa aking prinsipe. Mama, paulit-ulit niyang sigaw. Wala akong ibang naramdaman kundi ang pangmamanhid. Wala akong ibang nagawa kundi ang magpaagos sa mga taong pilit akong pinapalayo. Mahigpit akong kumapit sa damit ni Angelo na mahigpit ring nakayakap sa akin. Pareho kaming walang ibang nagawa kundi ang panuuri ng paulit-ulit na pagpump sa aking asawa at sa kanyang ina. Paulit-ulit ko ring pinagdadasal ang mga katagang, please. Hindi ko may tuloy-tuloy na please, wala akong may dugtong at nakakainis. Nakakainis kasi sa unang pagkakataon ng buhay ko. Wala din akong ibang ginawa kundi ang umiyak, nakikisabay ang bawat paghikbi sa mga pasiga na iyak ng mga nasa paligid. Parang nangyari na ito dati, Aurelia, noong mga panahong nanganak siya kay Angelo, mga panahong una kong nakaramdam ng takot at sakit, ayoko na ulit mangyari ang ganoon, sana hindi na ulit mangyari yon, mga pag-aalala na kung baka hindi na siya magising pagkatapos ng lahat. Do the operation, I'm donating my heart to her. Tila baga tumigil ang ikot ng oras at mundo sa akin pagsasalita, ang doktor na abala sa pagpapump kay Aurelia at ang mga taong tila umatras ang mga iyak at luha, nawala ang mamumurong ingay at napalitan yun ng nakakabinging katahimikan, as if on cue, tumunog ang life machine na nasa tabi ng kama ni Aurelia na ang halos patuwid ng linya roon ay nagkusang nangulot, sabay na buntong hininga ang pinakawalan ng lahat. Lumapit sa akin si Mila, Maymay, Zid, at Ernan. Punong-puno sila ng pag-aalala at napupuno rin ng luha ang kanilang buong mukha. Umiiling si Ernan habang malaya niyang tinapak ang balikat ko. She won't like your idea, we don't like it too. Naramdaman ko ang paghigpit ng kapit sa akin ng anak ko, si Angelo, hinaplos ko ang buhok nito at otomatiko siyang napaangat ng tingin sa akin. Dada, is mama okay na? Inosenteng tanong nito, bago pa ako makasagot ay binuhat na siya ni Zid. Tinanguan ko siya at bago nito ilayo sa amin ang anak ko ay pinalis ko na muna ang mga luha nito. That won't do to Aurelia, Lander,
She won't like your idea. Muli ay sa tinig ni Ernan. She's asleep. Hindi niya malalaman. Nanghihina akong sambit. Bro, inilingan niya ako nang tingnan ko siya. Hindi ko kahiya. Pagsisimula ko at tila baga parang isang otomatikong makina ang aking mata na bigla na lamang magbubuhos ng luha. Hindi ko kayang panuorin siyang halos malagutan na ng hininga. Unti-unti akong pinapatay ng sakit habang wala akong magawa kundi ang panuorin siyang nilalabanan iyon. Mahinang isa tinig ko. Tingin mo ba magiging masaya si Aurelia sa desisyon mong yan, Lander? God, she'll blame herself. Inis na asek sa akin ni Maymay, pulang-pula ang gilid ng mata niya na sa kanilang lahat. Halata mong hindi pa natatapos umiyak. Napatungo ako at pilit na tinatakasan ang katotohanang gusto na siyang isuko ng lahat. Lander, bamantong hininga si Zid, nakabalik na pala siya rito sa pwesto namin, hindi ko man lang namalayan. His bloodshot eyes were twinkling with water, na ilang saglit lang ay napakawalan na niya. We don't like the idea of surrendering Aurelia, but, honestly, hirap na siya, mahirap rin ito sa amin pero, bro, kailangan na nating tanggapin. Let her have peace and let her rest. She's been through a lot already. Huwag na nating ipagkait sa kanya ang kalayaan, pakawalan na natin lahat ng sakit na pumupuno sa kanyang katawan. Hindi siya bumibitaw kasi umaasa tayo, alam niyang masasaktan tayo. Pero this time, isipin naman natin siya, nahihirapan na siya ng sobra. This life, this world had been so cruel to her. She needs to be far from this cruel world. She needs to be free. Kailangan na niyang lumayo sa masalimuot na mundong ito. Damaloy ang malamig at mapait na luha sa aking mga mata nang makita ang sabay-sabay nilang paghagulgol dahil sa sinabi ni Zid. Nagyakapan sila na worry huli na nga ang lahat, na parang wala na talagang pag-asa. I am so up, gusto ko mang magalit sa kanila dahil sa pagsuko nila. Ay hindi ko magawa, lahat ng sinabi ni Zid ay tama, masakit man ay iyon ang katotohanan. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang may biglang bumalibag sa pintuan, patakbong lumapit sa akin si Danica, halata ang pagtataka kina Maymay, this girl rolled to be a badass to my friends. At marahil katulad ko ay nagtataka rin sila sa biglaang pagdating nito na puno ng dugo at pawis ang nakarehistro dito. Lander, bahid sa boses niya ang pagod at lungkot, ibinigay niya sa akin ang isang piraso ng papel na natintahan na ng dugo. Agad ko yung inabot at sa panimulang basa ko. Nadagdagan ang lungkot na nararamdaman ko. As you read this, I hope my heart still beats and my pulse still kicks. I know, killing myself does not make you back, Lander. And this is the only way to have you back. I am heartily donating my heart to Aurelia. Huwag kang mag-alala, Lander. Buo ang desisyon ko nang gawin ko ito dahil ito na lamang ang paraan upang mapasa akin ka muli. My heart will always beats on you, babe. Always remember that. Love, Dorothy. She wants to give her heart to Aurelia. Lander, naiiyak na sambit ni Danica, ang kakambal ni Dorothy. Naging successful ang operasyon sa puso ni Aurelia. Habang buhay na nakakabit ang puso ni Dorothy sa katawan ni Aurelia. Kahit hindi na, Lander, hinawakan niya agad ang kamay ko nang tumalikod ako sa kanya at tumakas sa kakulitan niya. Kasal na naman tayo, this is weird, Lander, pero hindi niya binitawan ang kamay ko imbes ay mas pinalapit niya ako sa kanya. Hinila niya ako papasok ng batek, nakanguso akong sumunod sa kanya. Isang magandang dilag ang samalubong sa amin. Lander bowed his head kagaya ng kanyang nakagawian, kapag Koreano talaga masyadong magalang. Good morning Mr. and Mrs. de la Merced, kanina ko pa kayo hinihintay, ngumiti ito at lalo pang tumingkad ang magandang obra ng kanyang mukha. Sa pakiwari ko ay may lahi rin itong Korean, makinis at nakakasilaw rin ang kanyang balat kagaya ni Lander, manipis ang mga labi at maliit ang mukha, nginitian niya ako nang mahalatang nakatitig ako sa kanya. You're so beautiful Mrs. de la Merced. Ah, thank you, ikaw din. Ang ganda mo. So Mr. de la Merced, can I borrow your wife? Susukatin lang namin, saad niya kay Lander. Tumingin sa akin si Lander at tinapunan saglit ang kabuuan ko. Napangiti ako nang magtaas siya ng kilay. Ikaw lang ang magsusukat. Ia-assist ko lang siya sa area, si Mr. de la Merced na ang magsusukat sa kanya, paliwanag naman ni Miss Ganda. Kumunot naman agad ang noo ni Lander at nawala ang kanina'y nakakasilaw ng ngiti sa kanyang mga labi.
Lalaki, magsusukat sa asawa ko, Lesel, don't joke around. Tumawa ang babae na tinawag niyang Lesel, iyong napupunong diwa ko sa pagpupuri sa babae ay nawala dahil sa pagtawag sa kanya ni Lander. Kilala siya nito at hindi ko alam kung sino ito sa buhay nito. Bakla, Lander, huwag kang paranoid, natatawang sagot naman ng babae. Lalo lang akong napasimangot dahil sa paraan ng pagsagot nito sa asawa ko. Parang ang komportable na nila sa isa't isa. At parang sobrang tagal na nilang magkakilala. Binabawi ko na pala yung sinabi ko, hindi siya maganda. Let me do it. Ako na lang magsusukat sa kanya. Give me the tape measure. Nilahad pa nito ang kamay na parang may hinihinging bagay. Hindi ko magawang ngumiti sa pagiging possessive nito dahil sa lesel niya. Nakakainis. Nagseselos ako kahit wala naman silang mali siya pareho, normal lang ang pag-uusap nila. Oo at ang komportable nila sa isa't isa. Pero alam ko naman alam na ng babaeng ito na ako ang asawa ni Lander. You're so possessive, pati ba naman bakla, Lander? Natatawa ulit na saad nito sa asawa ko. Kunot-noo pa rin si Yano habang nagpupumilit na iwinagayway ang kanyang palad sa harap nito. Tape measure, naramdaman ko ang paglakbay ng braso nito sa baywang ko. Doon ko na ibalik ang ngiti ko. Well, kung sino man ang lesel na ito sa buhay ng asawa ko, hindi nito matatanggal ang katotohanang ako ang asawa ni Lander at ako ang mahal nito. Napangisi ako sa mga naiisip ko. Mabilis pa sa 4:00 ang pagtanggap ni Lander sa tape measure na ibinigay ni Lesel. Tinuruan siya nito kung ano ang dapat sukatin, dahil ayaw magpatulong ni Lander at gusto daw masolo ako. Ang landi. Okay, aasikasuhin ko lang ang ibang customers, ayaw nyo namang magpa-istorbo. Sige lang, take time, feel at home, okay, pagpapalam nito sa amin, nakangiti niya akong sinulyapan kaya napangiti na lang rin ako sa kanya. Nang umalis ito ay kinurot ko si Lander sa pisngi. Sino yun? Agap kong tanong na ikinataas lamang ng kilay niya, nagtuwid ang kanyang mga labi at nangunot muli ang kanyang noo. Si Lesel, tanong niya na naninigurado sa tinatanong ko. Sino pa ba? May iba ka pa ba ha? Asek ko. Hinawakan ko ang tenga niya at pinisil ito pataas, agad naman siyang nagmaktol dahil doon. She's just a friend, Danica and Dorothy's friend, sa kanya kami nagpasukat ni Dorothy ng wedding dress noon. Pero nang matapos siyang magsalita at natutap niya ang lobby niya, siguro ay na-realize niya na hindi dapat ang sinabi niya, nawala ang ngiti ko pero tumango ako at pinitik siya sa noo. Naalala ko tuloy yung mga panahong nagsusukat ako ng wedding dress dahil sa nalalapit naming kasal, mga panahong hindi pa niya ako mahal. Flashback, hindi kita masasamahan, saad lamang ni Lander sa akin, hindi ko pa man nasasabi ang gusto kong sabihin. Wala akong ibang nagawa kundi ang mag-drive mag-isa at maghanap ng magandang butik na pwedeng pagpasukatan ng wedding dress. I decided to go Danica's boutique. Ayoko sana. Pero yun lang talaga ang isa sa pinakamay magagandang gawa at pinakasikat na fashion boutique sa lahat. Ayoko dahil kambal siya ni Dorothy at bitter ako. Kaso ayoko namang magsuot ng dress na hindi ako satisfied sa pagkakatahi at style, but life unfairly plays my destiny. Babe, gusto ko yung simple lang, you look so elegant that way. Ayoko nung maraming pakitang skin, okay? You know I'm conservative pagdating sa'yo. Pagpasok ko pa lang sa butik ay kamalasan na ang nadatnan ko, Dorothy and Lander, happily looking for some of wedding gowns portraits. I hope to marry you, Lander, I hope to really marry you, bulong ni Dorothy kay Lander. Lumapit naman si Lander sa kanya at hinalikan ito sa noo, malamyos na hinaplos ang pisngi nito at muling hinalikan ito ngunit ngayon ay sa lobby, napapikit ako dahil naramdaman ko ang pamumuo ng mga luha sa mata ko, namaga ang lalamunan ko. Ang sakit, ako iyong ikakasal, oo, pero bakit pakiramdam ko, ako iyong may iwan. Hindi niya ako sinamahan, hinayaan niya akong mag-isa, para samahang mangarap ang taong totoong minamahal niya, para akong ikakasal sa sarili ko lang, kasi ako lang iyong naghahanda, ako lang iyong excited at ako lang ang masaya. Pagtatapos ng flashback, I'm sorry, nanginginig akong bumaling kay Lander, ngumiti ako ng pilit sa kanya. I'm sorry, Aurelia, I'm sorry for not giving you the chance to feel how joyful to be the bride is. Sa pagkakataong yun ay kusang tumulo ang mga luha ko, agap niyang nilukob ang mukha ko. Ang init ng kanyang mga palad, nakakaliw.
Gusto kong iparamdam sa'yo ang pakiramdam na nooy pilit kong pinagkait ibigay. Hayaan mo akong iparamdam sa'yo ngayon na masaya, masayang ikasal. Will you marry me? Again, Aurelia. Pumikit ako at inalala lahat. Kung paano kami nagsimula, at pagmulat ko ay nakita ko kung paano kami magtatapos. Oo, I will be your wife again.